Lolo. Tatay, lolo. Tatay. Lolo, ang loser talaga ni tatay. Isang latay lang, patay na agad? Robert, ikaw naman, aamin ka ba? Ako ang may kasalanan. Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa malayo, napabayaan kong disiplinahin ang anak ko. Ako. Aaminin ko ang kasalanan ko. Hindi! Tumahimik ka, Mary. Mary, kung hindi dahil sa'yo, na nanganak kay Ethan, wala sanang nakipagkumpetensya sa pwesto ko noon. Ikaw ang dapat sisihin. Teka. Huwag mo siyang paluin. Hindi maganda ang kalagayan niya. Kung kailangan mong manakit, ako na lang. Ang gagaling ninyo mga munting henyo. Tigilan nyo ang pagpapanggap na magiliw na ama at anak. Sabi ko sa inyo, walang makakatakas ngayon. Tatay! Ang Ethan ay light of technology ng Arcadia. Saktan mo siya at mamamatay ka. Lahat ay magpugay sa general. Lahat ay magpugay sa general. Magpahinga. Lolo. Ako ang punong barangay ng baryo ng Oak Haven. Sino ka? Tatay, nalaman ko na. Siguro yun ang tinatawag na munting henyo, si Ethan. 3 taon na siyang nag-aaksaya ng oras doon sa labas. Kaya pala nakagalit siya ng malaking tao. Ang pagdating ng mga ito ay para dakpin si Ethan. Isang tunay na salbahe si Ethan. Kinuha niya ang pera at tumigil sa pag-aaral. Ngayon, sira-sira na ang ginagawa niya kahit saan. Tingnan mo ito. Talagang nakagalit si Ethan. Ng isang VIP. Huwag mo siyang pababayaan na isama tayo sa kanyang kapahamakan. Umalis ka. Umalis ka na lang. Tatay, magtiwala ka lang sa akin. Kapag nalaman nila kung sino ako, sila ang magmamakaawa para tayo'y bumalik. Tara na. Tigil. Dumarating na si General Ares. Walang aalis. Narito na rin sa wakas si General Ares. Ano? Ang batang ito ba ay nakipag-away kay General Ares? Wala na tayong pag-asa. Si General Ares ay haligi ng ating bansa, ang Arcadia. Ang kanyang salita ay batas. Ethan, gusto mo ba tayong patayin lahat? Director Jones, pagdating ni General Ares, kailangan mo kaming suportahan. Ang taong itong si Ethan ay walang kinalaman sa amin. Huwag kang mag-alala. Lagi namang nakikilala ni General Ares ang tama sa mali. Hindi siya magpapahamak sa inosenteng tao. Ang ginawa ng basura na ito ay hindi makakasangkot sa iba. Director Jones, unang pagkikita natin. Hindi mo nga ako kilala bago nito. Pero kinuha mo ang salita niya, binago ang katotohanan. At tinanggihan mo siya. Ang taong katulad mo ay karapat-dapat maglingkod sa mga tao. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong tanungin ang Director Jones. Drake, nakakuha ka ng 600 puntos sa entrance exam ng kolehiyo. Oo, ikaw ang nangunguna sa pagsusulit sa county na ito. Pero tingnan mo ang buong lalawigan o kahit ang buong bansa. Ano ang halaga ng iyong score? Mas mataas pa sa mahina na 300. Hayaan mo siyang magsalita. 3 top universities ay narito magkasama. Siguradong narito sila para sa espesyal na admission. Director Jones, nakuha mo iyon? Tama? Talagang iniisip mo na narito sila para sa Drake? Director Jones, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Ethan, patuloy kang tumatangging makita ang katwiran. Ipaliwanag mo ang lahat ng mga tao. Ang general ay narito para sa akin, tama. Pero hindi para aresto ako. Sa totoo lang narito siya para linisin ang aking pangalan. Nawala siya. Ganap na nawala. Nabaliw ang Ethan. Makinig kayo, mga tao. Itali ang lunatic na ito at ang buong pamilya niya. Ibigay natin sila kapag dumating ang general. Ang Ethan ay light of technology ng Arcadia. Saktan mo siya at mamamatay ka. Lahat ay magpugay sa general. Lahat ay magpugay sa general. Magpahinga. Sino ka ba? Bakit mo ako dinala rito? General Ares? Ikaw ang magsabi. Kapag lumabas ang papel na ito, gigibain ang buong mundo. Tungkol ba ito sa papel na iyon? Eksakto. Ito ang pangunahing prinsipyo ng operasyon ng teknolohiya ng controllable nuclear fusion. Hanapin siya. Ano man ang gawin, hanapin ang Ethan na ito. Ang kaisipan niya ang susi sa pag-usbong ng Arcadia. Kung kailangan ng bansa ang teknolohiya ng ganito, bakit ako nakakulong? Inutusan kami ng komandante na ibigay sa iyo ang pinaka-advanced na laboratorio ng Arcadia. Ito ay para sa iyo, para makapag-focus ka sa mga eksperimento mo. Kapag nagtagumpay ka, sigurado ang buhay mo. Hindi.
kailangan ko pa rin kunin ang pagsusulit para sa kolehiyo. Ano? Gusto mo pa rin kunin ang pagsusulit? Ito ang pangarap ng pamilya ko. Madali lang iyan. Kapag dumating ang panahon, personal kong ihahatid ka. Sa pansamantala, regular kami magsusulat sa pamilya mo at ipapadala ang mga sertipiko mo. Pero ito ay klasipikadong proyekto. Sa panahong ito, hindi ka makakontak ng kahit sino. Lahat dito ay akademiko. Simula ngayon, ikaw ang boss dito. Sino ito? Akala ng batang ito, siya ang boss? Eksakto. Sa loob ng 3 taon, nagtrabaho si Ethan sa pseudonym. Sa larangan ng controllable nuclear fusion, naglaan siya ng sarili sa pagsasaliksik at pag-unlad at nakagawa ng malaking pag-unlad. Nakamit ang malinis, episyente at halos walang polusyon na produksyon ng enerhiya. Nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng Arcadia. Punong inhinyero, ilang dekada na naming sinasaliksik ang teknolohiya ng controllable nuclear fusion at walang pag-unlad. At ikaw, nabuksan mo sa loob lang ng 3. Noong una kang dumating, punong inhinyero. Dahil sa kabataan mo, minamaliit ka namin. Hindi namin inakala na ang kaisipan at kakayahan mo ay higit na mas magaling sa amin na mga tinatawag na genius. Pagsisikap ng grupo, pero salamat at natapos namin ng maaga. Kung hindi, hindi ako makakakuha ng pagsusulit. Ay naku, nakalimutan ko ang oras ng biyahe. Nasa polar base kami ngayon. Mahuhuli ka sa pagsusulit. Ano? Sa nakalipas na 3 taon, bawat bakanteng oras mo, ginugol mo sa lilok na putik na ito. Mukhang ang babaeng si Clara ay napakahalaga sa iyo. Si Clara ang tao sa mundong ito. Bukod sa mga magulang at lolo ko na pinakamabait sa akin. Ayokong makaabala sa pagsasaliksik mo, kaya tinago ko sa iyo. Sa nakalipas na 3 taon, ang babaeng ito ang nagpapadala ng pera sa bahay ninyo. Sabi niya, para sa matrikula mo. Clara. Saan siya kumuha ng ganoong kalaking pera? Tungkol diyan, ikaw na ang dapat magtanong sa kanya. Kapag naipalabas na ang resulta ng pagsasaliksik mo, gagaling siya ng husto sa tabi mo. Hanga ako sa kanyang pangitain. Siya ang magiging pinakamagaling na angel investor ng siglo. Clara. Sinusumpa ko. Hindi na kita pahihirapan kailanman. Ginawa ko lang ito para sa araw ng pinal na pagsusulit. Anong dapat kong gawin? Sa mga nagawa mo, maaari tayong magdaos ng bagong pagsusulit para lang sa'yo. Walang problema. Mas gusto ko pa rin maging normal. Maghihintay ako rito. May trabaho pa para sa'yo ang Research Institute. Kapag lumabas na ang mga resulta, papauwiin kita. Sige. Punong inhinyero. Kailangan kong umuwi at maghanda para sa seremonya ng parangal mo. Hanggang sa oras na iyon, dapat itong panatilihing lihim. Walang dapat makaalam. Tatay? Oy, anak! Dito! Anak! Nanay? Lolo? Ang braso mo? Tingnan mo, ang laki-laki mo na. Mabuti naman at nakauwi ka na. Ayos lang si Lolo. Ethan, nakauwi ka rin. Clara? Ang dami mong pinagdaanan nitong 3 taon. Ako ba yan? Araw-araw kitang naaalala sa loob ng 3 taon. Ako rin. Napakabait talaga ni Clara. Siya ang palaging nagpapadala ng pera sa amin. At pinabayaan pa niya ang sarili niyang pag-aaral para sa iyo. Ethan, huwag mo siyang bibiguin. Clara, bakit ka ganoon? Ethan, huwag kang magsisi. Mahilig ako sa pagsasayaw. Kaya huminto na lang ako sa pag-aaral at nagtrabaho sa dance troupe ng lalawigan. Basta't magtagumpay ka, masaya na ako para sa'yo. Pasensya na. Hindi ko alam na ganito kalaki ang isinakripisyo mo para sa akin. Ethan, 3 taon kang nagsumikap sa pag-aaral. Tiyak na magiging una ka ngayon. Una. Huli ka nga. Drake, ano ba ang sinasabi mo? 300 puntos lang ang nakuha nitong tao. Ano pa ang maaari niya kundi ang huli? Nag-high school si Ethan sa kabisera. Paano posible na 300 puntos lang ang nakuha niya? Matagal na high achiever si Ethan mula noong bata pa siya. Walang posibilidad na siya ang huli.
Ethan, imulat mo ang mga mata mo at tingnan. 606 ang puntos na nakuha ko. Ako ang nangunguna sa buong county. At 300 puntos lang ang nakuha nitong tao. Siya ang huli. Clara, 3 taon ko na sinusundan ka, at lagi mo ako binabaliwala. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo na hindi ka karapat-dapat sa akin. Ngayon ay perpekto. Lumabas na ang mga marka. 300 puntos lang ang nakuha nitong tao. Nasisiyahan ka ba ngayon? Ethan, 300 puntos lang ang nakuha mo. Paano mo haharapin ang lolo mo? Ang buong pamilya ng lolo ipinataon lahat ng pag-asa sa'yo. At ikaw ang naging huli. Paano ka naglakas loob na bumalik? Imposible. Tuwing taon sa paaralan ipinadala nila ang mga award ni Ethan sa bahay. Paano posible na 300 puntos lang ang nakuha niya? Ang mga iyon ay peke na ginawa ng apo mo. Tanging mga matandang tanga, tulad mo ang magtiwala. Ang anak ko ay nakakuha ng perpektong marka sa lahat ng pagsusulit. Tiyak na may pagkakamali. Oo, tiyak na may pagkakamali. Noong nasa middle school Ethan, ay nag-aral na mismo ang lahat ng material na college level. Paano posible na 300 puntos lang ang nakuha niya? Ipapawalay ko ang pag-asa mo ngayon. Maghintay lang. Sa totoo lang, ako. Ethan, naniniwala ako sa iyo. Tiyak na mali ang pagkopya nila ng mga marka. Hoy, lahat. Katatapos ko lang makausap ang isang guro mula sa provincial office. Mula sa provincial office. Tamang marka ang nakuha ni Ethan. Talagang 300 puntos. Ethan, ano pa ang maaari mong ipagtanggol? Tama. Totoo. 300 puntos lang ang nakuha ko. Ethan, ano ba ang sinasabi mo? Ang apo ko ay napakatalino. Paano posible na 300 puntos lang ang nakuha niya? Mary, Ethan, ikaw. Nanay, pumasok lang ako sa huling araw ng college entrance exam. Nakakuha lang ako ng 300 puntos. Pero sa huling araw, sa English at Math, pinasa ko yon. ay. Hindi ka natatakot na magkakamot-mot ang dila mo? Tumingin ka nga sa salamin? Ikaw, nakakuha ng perfect score? Di nga, At lumiban ka sa mga exam. Isang taong di makapasok sa isang test ng maaga, perfect score. Sino ang maniniwala? Ethan, naghanap ako ng impormasyon. 3 taon kang hindi pumasok sa eskwelahan. Sa high school na yon, walang nakakakilala sa'yo. Drake, ang lakas ng loob mong siraan siya. Oh, Clara, napaka-naive mo. Ang katunayan ay nasa harap mo, at di mo pa rin matanggap. Ethan, sabihin mo sa akin. Ang sinasabi nila, hindi totoo, di ba? Sila, mali ang lahat ng sinasabi nila, di ba? Totoo, 3 taon akong hindi pumasok sa eskwelahan. Sa halip, nagtatrabaho ako sa isang bagay. Napaka-importante. Ang punong inhinyero ay nag-develop ng teknolohiya ng controllable nuclear fusion para sa bansa, kaya hindi siya nakapag-exam. Ngayon, kailangan ko ang lahat ng universidad dito na magbigay agad-agad ng acceptance letter sa punong inhinyero. Sino ang nangangailangan ng acceptance letter? Kung ang punong inhinyero ay gustong pumunta sa aming universidad ng kapital bilang guro o propesor, ito ang aming pinakamalaking karangalan. Eksakto. Kung ang punong inhinyero ay gustong pumunta sa aming Aurora, ako mismo ay bababa sa posisyon ko ngayon at ibibigay sa kanya ang pagiging presidente. So, talagang hindi ka pumasok sa eskwelahan? Hindi. Ang apo ko ay laging mabuting bata. Hindi siya gagawa ng ganoong bagay. anak na walang utang na loob. 3 taon na walang eskwelahan. Saan ka napunta? Ethan, ang anak ko, para sa'yo, huminto sa pag-aaral at nagtrabaho ng napakahirap para bayaran ang edukasyon mo at hindi mo man lang pinansin. Paano mo haharapin ang Clara? Paano mo haharapin ang mga libro mo? Ethan, sabihin mo sa akin na lahat ito ay kasinungalingan. Sabihin mo sa akin na lahat sila ay nagsisinungaling. Sinasabi nila ang totoo. Clara, makinig ka sa paliwanag ko. Totoo naman ang ilan sa sinabi nila. Pero ang totoong dahilan, hindi ko talaga masasabi sa iyo ngayon. Hindi mo masabi o nahihiya ka lang bang sabihin? May narinig ako sa mga kaibigan sa kabisera na si Ethan ay araw-araw pumupunta sa mga computer shop, adik sa mga laro, at ginugugol ang oras sa pagpa-party at pagloloko. Clara, lahat ng pinaghirapan mong pera ay inubos lang nitong lalaki sa kanyang mga kaligayahan. Ethan, ano ang pangarap mo paglaki mo? Gusto kong maging pinakamagaling na siyentipiko para makatulong sa sangkatauhan. Ang galing mo! Kung gayon, ang gusto kong gawin ay maging sidekick mo palagi, sumusuporta sa pangarap mo. Umalis ka na! Tigilan mo ang pagpapanggap na mataas ang lipad. Ang bata-bata mo, nandito ka para sumayaw. Marami akong pera. Ethan, basta makakalikom lang ako ng sapat na pera para sa pag-aaral mo.
Kahit na mas marami pang kahihiyan at pangunawa ang maranasan ko, payag ako. Ethan, naaalala mo pa ba ang pangarap mo? Clara, maniwala ka sa akin. Hindi ganoon ang mga bagay. Hindi ko kailangan ng mga paliwanag mo. Huling hihilingin ko sa iyo. Saan ka ba talaga nagpunta nitong nakaraang 3 taon? Hindi ko talaga masabi. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto ang pagsasayaw. Gusto kong pumasok sa eskwela, pero alam kong mas magaling ka kaysa sa akin. May magagawa ka talaga sa buhay, kaya para sa iyo, isinuko ko ang sarili kong pag-aaral at nagtrabaho para kumita ng pang-tuition mo. Para sa iyo, wala akong pakialam sa sinasabi ng mga tao tungkol sa akin. Gusto ko lang na makamit mo ang sarili mong pangarap. Ikaw? Kinuha mo ang pinaghirapan kong pera, nagparty at nagloko, at itinapon mo ang sarili mo. Ethan, paano mo magagawa ito sa akin? Clara, hindi ako nagparty at nagloko. At tiyak na hindi ko itinapon ang sarili ko. Ano ang ginawa mo nitong 3 taon? Huwag mong sabihin na iniligtas mo ang mundo nitong nakaraang 3 taon. Ethan, ayaw mo pa ring sabihin sa akin, di ba? Pasensya na. Mula ngayon, tapos na tayo. Clara, huwag kang umalis. Sa totoo lang, nitong nakaraang 3 taon. Ako, Clara, hintay! Ang totoo, nitong nakaraang 3 taon, ako. Ano sa tingin mo ang iyong pagkatao? Isa ka lang na masamang tao. Ethan, anak. Mabuting bata. Kung may problema, sabihin mo lang sa lolo. Lolo, hindi ko masabi. Ay, naku. Palihim ka kasi buong araw, kaya hindi ka makapagsalita. Walang utang na loob. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Paano mo haharapin ang lolo mo at ako? Ethan, pinabayaan mo ang lahat ng nagtiwala sa iyo. At pinabayaan mo rin Clara sa lahat ng pagmamahal niya sa iyo. Ang isang ito ay binibigyan ng espesyal na pagtrato na papaligiran ng mga admirers. Ito siguro ang nangunguna sa pagsusulit, Drake. Ikaw siguro ang Drake. Dito, kunin mo ito. Napakagaling mong binata. Kaya nga ikaw ang nangunguna sa pagsusulit sa ating county. Ako ang Drake. Dito. Sino ito? Siya ay walang silbi, palaging uma-absent. Isang tunay na tambay. Ang lalaking nakakuha lang ng 300 puntos sa pagsusulit, paano siya makakapasok sa State University? Binata, ang pagiging tambay ay sapat na para masama, pero wala ka rin naman sa moralidad. Ang paghipo mo lang sa sulat na ito ay insulto sa State University. Pasensya, nangunguna sa pagsusulit. Nagkamali ako kanina. Pakiusap, tanggapin mo ang aking paumanhin. Ang iyong acceptance letter, sir. Sige, maraming salamat. Ethan, halika rito. Idilat mo ang mga mata mo at tingnang mabuti ito. Ito ang pinakamalapit na marahil na mararating mo sa isang college acceptance letter. Kung hindi dahil sa akin, malamang hindi mo kailanman makikita ang isang state university acceptance letter sa buhay mo. State University? Hindi man lang kwalipikado ang mga profesor nila para maging estudyante ko. Anak na walang utang na loob. Nagsasabi ka pa ng kalokohan. Gusto mo bang baliwain ako? Sige, tama na yan. Ethan, subukan natin ulit sa susunod na taon, makakapasok ka sa susunod. Isa pang taon sa prep school? Malamang hindi aabot sa 300 puntos yan. Ang isang tulad niya ay mapupunta lang sa isang bokasyonal na paaralan tulad ng Southside. Ethan, dapat ay maging mabait kang bata at sumama ka na lang sa minahan kasama ng lolo mo. Pero kung magsusupsap ka sa akin, pangako ko, hindi ka magugutom. Panaginip mo yan. Ay, nakalimutan ko pala. Ang tuition sa Southside ay 200,000 piso. Sa pamilya mong mahihirap. Kahit ibenta ninyo ang dugo ninyo, malamang hindi pa rin ninyo maipon yan. Ethan, edukasyon pa rin ang bokasyonal na paaralan. Ang braso kong ito ay nabali sa minahan ng kapitan ng baryo. Lolo? Kapitan ng baryo, kailan ko makukuha ang aking kompensasyon? Kailangan kong mapaaral ang aking apo sa paaralang bokasyonal ng Southside. Ikaw siguro si Drake. Heto, kunin mo. Wow, mukha ka talagang matalino. Kaya pala ikaw ang nangunguna sa pagsusulit sa buong lalawigan. Ako si Drake. Nandito ako. Teka, sino siya? Siya, wala yan kundi isang tamad na laging lumiliban sa klase. Isang walang kwentang tamad. Isa na nakakuha lang ng 300 puntos sa pagsusulit, paano siya makakapasok sa State University? Anak, masama na ang pagiging tamad. Pero mas masahol pa ang ugali mo.
Kahit paghipo lang sa sulat na ito ng pagtanggap ay insulto na sa State University. Pasensya na, top scorer. Mali ako kanina. Sana mapatawad mo ako. Ang sulat ng pagtanggap mo, sir. Mabuti. Huwag mo nang banggitin yan. Ethan, halika rito. Idilat mo ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ito na ang pinakamalapit na mararating mo sa isang sulat ng pagtanggap sa universidad. Kung hindi lang dahil sa akin, isang tulad mong talunan ay hindi makakakita ng sulat ng pagtanggap sa State University sa buong buhay mo. State University? Hindi karapat-dapat ang mga propesor nila na maging estudyante ko. Walang utang na loob na anak. Nagbabadya ka pa rin. Gusto mo ba akong patayin? Tama na, yan. Ethan, subukan natin ng isa pang taon, makakapasa ka sa susunod na taon. Mag-aaral pa ng 1 taon? Swertihin na siya kung makakuha ng 300 puntos. Ang katulad niya ay para lang sa paaralang bokasyonal, tulad ng Southside. Ethan, alam mo ba, dapat pumunta ka na lang at magtrabaho sa minahan kasama ng lolo mo. Hey, pero kung sususupin mo ang sapatos ko, sisiguraduhin kong hindi ka magugutom. Panaginip mo yan. Oh, teka, muntik ko nang makalimutan. Ang tuition sa Southside ay 200,000 piso sa pamilya ninyong mga dukha. Kahit paikutin namin ang dugo ninyo, malamang hindi ninyo maiipon yan. Ethan, edukasyon pa rin ang bokasyonal na paaralan. Ang pera para sa brasong nawala ko sa mina ang pangtutusyon mo. Lolo, Kapitan ng baryo, kailan ko makukuha ang pera ng kompensasyon? Kailangan kong ipadala ang apo ko sa paaralang bokasyonal ng Southside. Hanggang ngayon, gusto mo pa rin ng bayad pinsala, ha? Ikaw ang bumasag ng sarili mong braso, tapos ngayon, ako ang isisisi mo. Kaya pala ang apo mo'y puro palusot at hindi umuwi sa loob ng 3 taon. Mukhang namana nga. Kasi nungalingan yan, matino ang lolo. Hindi niya gagawin yon. Tama. Narinig ko, may sira na ang minang yun noon pa. Si Kapitan ng baryo ang pumilit kay lolo na pumasok doon. Tumigil na kayong lahat. Makinig kayo. Kailangan ko lang i-report na 3 taon nang hindi pumapasok si Ethan at agad siyang matatanggal. Sa ganun, kahit sa vocational school, hindi siya makakapasok. Lolo, mag-isip kang mabuti. Ano ang pipiliin mo? Ang pera o ang kinabukasan ng apo mo? Kung hindi mo i-report ang apo ko, quits na tayo. Sige, kung gayon, lumuhod ka. Sumumpa ka na ang braso mong ito ay ikaw mismo ang bumasag. Baka payagan kong makalusot si Ethan ngayon. Bibilang ako hanggang 3, ngayon na. Kung hindi ka luluhod, tatawag ako ngayon din. Ako, gagawin ko. Lolo, huwag! Walang magtatanggal sa akin. Kung gusto ko, makakapasok ako sa kahit anong kolehiyo. Sa ganitong sitwasyon, nagpapanggap ka pa rin? Akala mo nagbibiro ako? Sa isang tawag lang, ang mga nangungunang universidad sa bansa ay magpapadala ng kanilang acceptance letter mismo sa akin. Oo. Wala namang bayad ang pagmamayabang. Sige, bahala ka. Ano? Huwag mong sabihin na, hindi man lang tumawag. Ngayon, kinukuha namin ang henyong si Ethan para sa aming Universidad ng Aurora. Ang sabi-sabi, si Ethan ay isang henyong isang beses sa isang siglo, malapit na siyang sumikat, kailangan siya ng universidad ng kapital. Ang aking universidad ng Zenith ay determinado talagang makuha siya. Wala sa inyo ang makakaagaw sa kanya sa akin. Kasama mo pa rin ba ang mga tamad mong kaibigan at nakipagsabwatan ka sa kanila para gawin ang kabuuan ng katatawanan ito? Hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? G. Davis, ikaw rin? Hindi ka naniniwala sa akin? Nagsinungaling ka kay Clara, nasaktan mo ang kanyang puso, at ngayon, nagsisinungaling ka sa harap ko? Dati kong inisip na ikaw ang estudyante na pinaka-proud ako sa buong karera ko. Hindi ko inakala na ikaw ang magiging pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. G. Davis, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa nakaraang 3 taon, ako. G. Davis, narinig ko na si Clara, dahil sa lalaking ito, ay napakahirap ang pinagdaanan. At itong lalaking ito, masarap ang buhay niya. Ginagamit ang pinaghirapang pera ni Clara, nagsasaya at nag-e-enjoy. G. Davis, dito ka lang ba uupo at makikinig sa higit pang kasinungalingan niya? Tama na, isipin mo na lang, bulag kami ni Clara, na pinalaki namin ang isang walang kwenta. Ituring mo na lang na itinapon sa aso ang perang ginastos ko. Wala akong estudyanteng katulad mo. Tapos na tayo. G. Davis, pinabayaan mong huminto sa pag-aaral si Clara, at pinalaki mo ang ganoong klaseng lalaki, naaawa ako sa'yo.
Tinalikuran niya si Clara, bulag siya. Lolo, nagpapakahirap ka sa mina hanggang mamatay, habang ang apo mo ay nagwawala sa labas. Para saan pa ba to? Hindi, kasama ko lumaki si Ethan. Mabait na bata siya palagi, hindi niya gagawin yon. Matigas ang ulo mong matanda, Robert. Pinalaki mo itong munting henyo, at hindi mo man lang dinalaw ang may sakit mong asawa. Anong nangyari? Ang resulta, itong munting henyo ang pinalaki mo. Lolo, tatay, nanay, lahat, hindi ko sinayang ang buhay ko at hindi ko sinukuan ang sarili ko. Maniwala kayo sa akin. Makikipagtalo ka pa? 300 puntos lang nakuha mo. Yan ang katotohanan. Ang sampal na ito ay para sa pagsasayang ng buhay mo at pagtataksil sa pagsisikap ng lolo mo. Ang sampal na ito Ay para sa hindi mo pagsisikap na umunlad at pagtataksil sa pamilya ni Clara. Para makapasok ka sa eskwela, pinili ng nanay mong hindi magpagamot. Araw-araw akong nagpapakapagod para hindi ka mahirapan. Paano mo kami haharapin? Ang sampal na ito ay para sa akin, sa pagkabigo kong ama at pagpapabaya sa iyo na maligaw. Diyos ko, kailan kaya ang pamilya ko ay magkakaroon ng magandang kinabukasan? Tatay, wag. Ako ang may kasalanan sa lahat. G. Davis, tulad ng nakikita mo, ako ang pinakamagaling na estudyante na naituro mo sa 22 taon mo. Matanda. Buong buhay mo, nagmimina ka lang, at malamang hindi mo pa nga nakikita ang isang acceptance letter sa kolehiyo, di ba? Gusto mong hawakan? ikaw. At tingnan ninyo kayong lahat, paano ninyo pinalaki ang isang walang kwentang anak? Hindi ba kayo nahihiya? Ethan, dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ito ang agwat sa pagitan natin. Nakapasok ako sa isang top provincial university, samantalang ikaw ay halos makapasok lang sa isang vocational school. Magkaibang mundo tayo. Tama ka. Magkaibang mundo nga tayo. Isang acceptance letter lang mula sa State University ay sapat na para hamakin mo ang lahat. Pero alam mo ba, kahit ang rektor nila ay estudyante ko lang, PFFT. Hanggang ngayon, nagyayabang ka pa rin? Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa baryo ng Oak Haven. Kaya dapat kang tanggalin sa angkan at hamakin ng lahat. Ano man ang mangyari, apo ko si Ethan, kung sino man sa inyo ang mananakit sa kanya, kailangan ninyong harapin ang matandang butokong ito. Matanda, umalis ka dyan. Drake, anong karapatan mo para mangapi ng iba? dahil ang anak ko ang nangunguna sa pagsusulit sa buong county, nagdadala ng karangalan sa baryo ng Oak Haven at may sarili pang pahina sa angkan. At ikaw, ano ba ang meron ka? Ethan, may mukha ka pang magtanong kung anong karapatan ko. Ang acceptance letter na ito sa kamay ko, ang aking karapatan. Kung noong unang panahon ito, ako ang Diyos ng panitikan na nagkatawang tao. Ang pagbugbog sa mga tulad mo ay dapat na karangalan para sa'yo. Estudyanteng Ethan, dahil sa kanyang pambihirang pagganap sa pag-aaral, Ay tinanggap sa aming Universidad ng Aurora. estudyanteng Ethan, dahil sa pagdadala ng karangalan sa bansa, ay tinanggap sa aming Universidad ng Capital. Ang Universidad ng Zenith ay buong pusong iniaalay ang acceptance letter na ito sa estudyanteng Ethan. Ako si Director Jones, mula sa Kagawaran ng Edukasyon ng Lalawigan. Sino sa inyo si Ethan? Narito ang kanyang liham ng pagtanggap. Ako si Ethan. Mukha ka talagang espesyal. Ang ating mismong si Ethan, dahil sa kanyang pambihirang mga marka, ay tinanggap ng Universidad ng Zenith, Universidad ng Aurora, at ng Universidad ng Capital, lahat ng tatlong nangungunang paaralan ng sabay-sabay. Ito ang kauna-unahan sa ating lalawigan. Sa buong kasaysayan natin, siya ay tunay na isang pambansang kayamanan. Zenith, Aurora, at Capital. Iyon ang tatlong pinakamahusay na universidad sa buong Arcadia. At lahat sila gusto si Ethan. Ang galing naman yan, ang makapasok sa kahit isa sa mga paaralang iyon ay magdudulot ng karangalan sa pamilya. Kung ikukumpara kay Ethan, ang State University ni Drake ay hindi man lang karapat-dapat na magsipilyo ng sapatos niya. Mula ngayon, kapag binanggit ng mga tao ang baryo ng Oak Haven, titingnan nila tayo ng may paggalang. Iminumungkahi kong italaga natin ang isang buong pahina sa angkan para kay Ethan. Alam ko nang hindi basta-bastang bata ang ating Ethan na ang uri ng bata na mag-aaksaya ng buhay sa mga walang kwentang bagay. Ethan, hindi ba 300 puntos lang ang nakuha mo? Paano ka tinanggap ng 3 universidad ng sabay-sabay? Tatay, sabi ko sa'yo, makakapasok ako sa kahit anong universidad na gusto ko. Mabuti, mabuti. Ang galing talaga ng anak ko. Director Jones, ako si Kapitan Smith, mula sa baryo ng Oak Haven. Kapitan, ang inyong baryo ay tunay ngang nagluwal ng isang pambihirang talento. Mula ngayon, ang inyong baryo ay magiging huwaran para sa buong lalawigan. Director Jones, ang anak ko ang nangunguna sa pagsusulit sa lalawigan.
3 taong lumiban sa klase si Ethan at 300 puntos lang ang nakuha niya sa pagsusulit. Ano? 300 puntos? Ang sulat ng pagtanggap na ito ay may pangalan ni Ethan. Haha, ito. Mali ito. Dapat Ethan ang nilagay nila, hindi Drake. Ang anak ko ang nangunguna sa pagsusulit sa buong county. Kung may tatanggapin sila, dapat talaga ito ay ang nangunguna sa pagsusulit, tama? Lahat, pasensya na. Tungkol sa mga sulat ng pagtanggap, kailangan naming bumalik at mag-double check. Ano pa ang dapat i-double check? 300 puntos lang ang nakuha ni Ethan. Paano siya makapasok sa prestigious university? Tignan ang score ni Ethan. Director Jones, 300 puntos lang talaga ang nakuha ni Ethan sa college entrance exam. Sa kabilang banda, Drake mula sa baryo ng Oak Haven ay nakakuha ng 606, kaya siya ang nangunguna sa pagsusulit sa county. Director Jones, kaya ang 3 sulat ng pagtanggap na ito para sa anak ko talaga. Drake, kunin mo. Ito ang nangunguna sa pagsusulit sa county at ang taong hinahanap mo. Director Jones, dapat pa rin tayong bumalik at mag-confirm. Tara. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang nangunguna sa pagsusulit sa county. Kapag na-confirm nila ito, kailangan nilang i-deliver ito ng my grand celebration at dalhin ang sulat ng pagtanggap sa iyo. Bakit sila umalis, Ethan? Sa walang kwentang apo na ganito, makapasok sa paaralang bokasyonal ng Southside ay sobra na para sa kanya. Mabuti. Sa teknolohiya ng controllable nuclear fusion na ito, ang ating bansa ng Arcadia ay lalakas para maging pangunahing kapangyarihan sa mundo. Bilang punong inhinyero ng proyektong ito, ang mga kontribusyon ni Ethan ay napakalaki. Ang ating bansa ay hindi nagpapabaya sa mga naglilingkod. Gagawaran ko si Ethan ng pinakamataas na parangal ng Arcadia, ang medalya ng bituin ng teknolohiya. Ikaw mismo ang mag-deliver. Tratuhin mo ito ng may pinakamataas na pagiging seryoso. Hindi dapat mapahiya ang ating bayani. Naintindihan, pupunta ako agad. Ano? Ang liwanag ng teknolohiya ay nasa ating lalawigan. Ethan, noong araw, ninakaw mo ang pwesto ko. At ngayon, gusto mong mag-impersonate sa akin para makuha ang acceptance letter. Ang mga grades ay walang kabuluhan. Kahit na 0 ang nakuha ko sa college entrance exam, makakapasok pa rin ako sa top-tier university. Kayabangan, Director Jones, ang taong katulad niya, malakas ang rekomendasyon ko sa kagawaran ng edukasyon, na permanenteng i-expel siya, para hindi niya mapahiya ang buong county natin. Ethan, tumahimik ka na. Kapag permanenteng na-expel ka, hindi ka na makakapasok sa paaralan. Gusto mong mag-aral? Kung gayon, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Gusto mo akong lumuhod? Hanggang pangarap lang. Ethan, bakit ka ba napakatigas? Kapag hindi ka nag-aral, magiging katulad mo kami ng tatay mo. Hindi ka magiging matagumpay. Kapitan ng baryo, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Bigyan mo ng isa pang pagkakataon ng anak ko. Sinabi ng anak ko, luhuran mo siya at mag-apologize. At ayaw pa rin niyang lumuhod. Kaya walang saysay ang pagmamakaawa mo sa akin. Ethan, 3 taon kang hindi nag-aaral. Iyon lang ay nagpapakita na ang karakter mo ay may malaking problema. Nagdesisyon na ako. Kapag nakabalik ako, permanenteng i-blacklist ang file mo. Ikaw ang direktor ng kagawaran ng edukasyon. At base lamang sa sinabi niya, gugunawin mo ang kinabukasan ng isang estudyante? Hindi ba napakabilis? Ikaw, Tumahimik ka. Kasalanan ko lahat. Buong taon nagtatrabaho sa malayo. Hindi ko siya tinuruan ng tama, kaya siya napunta sa maling landas. Pakiusap, palampasin mo ang anak ko. Tatay, huwag kang luluhod. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Tatay, Nitong nakaraang 3 taon, nag-research ako para sa bansa, kahit na makapasok sa universidad. Kahit ang mga akademiko sa Academy of Sciences ay parang mga tauhan ko. Kapag nalantad ang pagkakakilanlan ko, sila ang mga dapat na lumuhod. Ang anak ko, laging mas matalino kaysa sa iyo. Kahit pa para ito sa pambansang pananaliksik, ang unang pipiliin ay dapat ang anak ko. Kailan pa kaya ang iyong pagkakataon, Robert? Robert, may sakit ang asawa mo at hindi mo kayang ipagamot. Ang anak mo, pinabayaan mo. Isang walang kwentang tao tulad mo ay karapat-dapat mamatay ng walang tagapagmana. Walang kwenta ako. Isa akong munting henyong walang silbi. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na lang si Ethan. Tatay,
kung hindi dahil sa iyo noon, na inagaw mo ang pwesto ko papuntang kabisera, mas mataas pa sana ang nakuha kong marka. Lolo, sabihin mo sa akin, nagkamali ka ba? Lumuhad ka. Luluhod ako. Lolo, Kasalanan ko, hindi ko maayos na pinalaki si Ethan. Pakiusap, hayaan mo na siya ngayong pagkakataon. Drake, papatayin kita. Tatay, Munting henyo, nakatapak ako ngayon sa ulo ng tatay mo. Anong gagawin mo? Ikaw. At ikaw, gusto kong makita mismo ni Ethan kung paano ang kanyang mga magulang at nakatatanda ay itinratong mas masahol pa sa aso sa harap mismo ng aking mga mata. ang kapal ng mukha mo, Drake. gagawin kitang pira-piraso. Batong bata ka. Anong lakas ng loob mong sumagot? May tao ba dyan? Kunin ang parusa ng pamilya. Mga ninuno ng aming angkan, pakinggan ninyo ang aking pakiusap. Ang inyong inapo, si Ethan, ay sinayang ang buhay sa mga walang kwentang laro, tinanggal sa paaralan, at nagdala ng kahihiyan sa ating mga ninuno. Tuso at manloloko siya. Nagbayad para magpanggap bilang rektor ng universidad. Ininsulto ang isang Diyos ng digmaan at isinama niya sa kahihiyan ang buong angkan. Kaya ngayon, ipatawag natin ang parusa ng pamilya upang parusahan ang anak na walang utang na loob at palayasin si Ethan sa angkan para hindi na siya muling makabangon. Spord, Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya, bata pa lang si Ethan. Ako ang nagkulang sa pagpapalaki sa kanya. Kung may dapat parusahan, ako ang parusahan. Lolo, Kapitan ng baryo. Nabigo ako bilang isang ama. Kung may parusa, ako ang dapat managot. Kasalanan ko ang lahat. Naging pabigat ako kay Robert. Naging hadlang ako kay Ethan. Ako ang dapat sisihin sa pamilyang ito. Kaya, kung may dapat parusahan, ako ang parusahan. Tingnan ninyo ang mga munting henyong ito. Wala sa inyo ang makakatakas ngayon. Hindi lang kayo parurusahan ng pamilya, tatanggalin din kayo sa angkan. Matanda, sa kapangyarihan ng parusa ng pamilya, bilang nakatatanda, nabigo ka sa iyong tungkulin. Pinabayaan mo ang anak mong walang utang na loob. Dapat kang paluin ng pamalo ng mga ninuno. Aminin mo ba ang iyong kasalanan? Makinig ka, matanda. Nandito si Director Jones. Kung ayaw mong matanggal ang apo mo sa paaralan, mag-isip kang mabuti. Aaminin ko ang aking pagkakamali. Lolo, Mabuti. Inamin mo. Tatay, ako na ang bahala. Sawa na ako sa buong pamilyang ito ng mga munting henyo. Hindi ko na sila matiis. Mabuti. Ang anak ko ay isang magaling na estudyante. Magiging matagumpay siya. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay mapupunta sa iyo balang araw. Ang parusa ng pamilya ngayon ay isasagawa mo. Sa yun, Ayos. Salamat, tatay. huwag mong sasaktan ng lolo ko. Lolo. tatay, lolo. Tatay, Lolo, ang loser talaga ni tatay. Isang latay lang, patay na agad? Robert, ikaw naman. Aamin ka ba? Ako ang may kasalanan. Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa malayo, napabayaan kong disiplinahin ang anak ko. Ako. Aaminin ko ang kasalanan ko. hindi! Tumahimik ka, Mary. Gaano pa katagal papunta sa baryo ng Oak Haven? Uulat, General. Makakarating tayo sa baryo ng Oak Haven sa loob ng 1 oras. Hindi, masyadong mabagal yan. Kailangan nating makarating doon sa loob ng kalahating oras. Opo, sir. Mary, kung hindi dahil sa'yo, na nanganak kay Ethan, wala sanang nakipagkumpetensya sa pwesto ko noon. Ikaw ang dapat sisihin. Teka. Huwag mo siyang paluin. Hindi maganda ang kalagayan niya. Kung kailangan mong manakit, ako na lang. Ang gagaling ninyo mga munting henyo. Tigilan nyo ang pagpapanggap na magiliw na ama at anak. Sabi ko sa inyo, walang makakatakas ngayon. Tatay, Lolo. Ako ang punong barangay ng baryo ng Oak Haven. Sino ka? Tatay, nalaman ko na. Siguro yun ang tinatawag na munting henyo, si Ethan. 3 taon na siyang nag-aaksaya ng oras doon sa labas. Kaya pala nakagalit siya ng malaking tao. Ang pagdating ng mga ito ay para dakpin si Ethan. Isang tunay na salbahe si Ethan. Kinuha niya ang pera at tumigil sa pag-aaral. Ngayon, sira-sira na ang ginagawa niya kahit saan. Tingnan mo ito. Talagang nakagalit si Ethan. Ng isang VIP. Huwag mo siyang pababayaan na isama tayo sa kanyang kapahamakan. Umalis ka. Umalis ka na lang. tatay, magtiwala ka lang sa akin. Kapag nalaman nila kung sino ako, sila ang magmamakaawa para tayo'y bumalik. Tara na. Tigil. Dumarating na si General Ares. Walang aalis. Narito na rin sa wakas si General Ares. Ano?
Ang batang ito ba ay nakipag-away kay General Ares? Wala na tayong pag-asa. Si General Ares ay haligi ng ating bansa, ang Arcadia. Ang kanyang salita ay batas. Ethan, gusto mo ba tayong patayin lahat? Director Jones, pagdating ni General Ares, kailangan mo kaming suportahan. Ang taong itong si Ethan ay walang kinalaman sa amin. Huwag kang mag-alala. Lagi namang nakikilala ni General Ares ang tama sa mali. Hindi siya magpapahamak sa inosenteng tao. Ang ginawa ng basura na ito ay hindi makakasangkot sa iba. Director Jones, unang pagkikita natin. Hindi mo nga ako kilala bago nito. Pero kinuha mo ang salita niya binago ang katotohanan at tinanggihan mo siya. Ang taong katulad mo ay karapat-dapat maglingkod sa mga tao. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong tanungin ang Director Jones. Drake, nakakuha ka ng 600 puntos sa entrance exam ng kolehiyo. Oo, ikaw ang nangunguna sa pagsusulit sa county na ito. Pero tingnan mo ang buong lalawigan o kahit ang buong bansa. Ano ang halaga ng iyong score? Mas mataas pa sa mahina na 300. Hayaan mo siyang magsalita. 3 top universities ay narito magkasama. Siguradong narito sila para sa espesyal na admission. Director Jones, nakuha mo iyon? Tama? Talagang iniisip mo na narito sila para sa Drake? Director Jones, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Ethan, patuloy kang tumatangging makita ang katwiran. Ipaliwanag mo ang lahat ng mga tao. Ang general ay narito para sa akin, tama. Pero hindi para aresto ako. Sa totoo lang narito siya para linisin ang aking pangalan. Nawala siya. Ganap na nawala. Nabaliw ang Ethan. Makinig kayo, mga tao. Itali ang lunatic na ito at ang buong pamilya niya. Ibigay natin sila kapag dumating ang general. Ang Ethan ay light of technology ng Arcadia. Saktan mo siya at mamamatay ka. Lahat ay magpugay sa general. Lahat ay magpugay sa general. Magpahinga. General, sa aming nayon, paano tayo nagkaroon ng isang tampalasan tulad ni Ethan? Nangahas siyang galitin kayo, General. Pero mapanatag kayo, General. Itinakwil na namin si Ethan sa aming angkan. Mula ngayon, hindi na siya bahagi ng baryo ng Oak Haven. Pinalalayas ninyo ang buong pamilya ni Ethan sa angkan. Pinutol ang lahat ng ugnayan? General, sa 3 taong wala si Ethan, doon siya nagliwaliw at nag-party-party, nag-aliw ng todo. Lahat ng ginawa niya doon, lahat ng kalokohan niya, wala kaming kaalam-alam. Ako ang sasagot dyan. Matagal nang pinatalsik si Ethan sa paaralan. 3 taon na siyang hindi bumalik sa nayon. General, hindi ba dapat hindi na masyadong madaming tao ang madamay? At sino ka ba? Naguulat po, General. Ako ang direktor ng edukasyon ng county. Gago. General, itong si Drake ay tinanggap ng 3 prestihiyosong universidad ng sabay-sabay. Isang bituing nagsisikat. Siya ang magiging haligi ng Arcadia sa hinaharap. Punong inhinyero, lubusan kaming bulag kanina. Hindi namin kayo nakilala. Patawarin ninyo kami, punong inhinyero. Kalimutan na natin ang nakaraan, punong inhinyero, dalawin ninyo ang aming maliit na universidad. Handa kaming magtayo ng hiwalay na kolehiyo para sa inyo, na kayo ang dekano. Ang Universidad ng Zenith ay handang italaga si punong inhinyero bilang aming rektor. Nakikiusap kami ng tawad, punong inhinyero. 3 universidad ang nag-aalipusta kay Ethan. Nang ganito, sino? Sino ba talaga si Ethan? Hindi pwede, imposible yan. Ako ang nangunguna sa pagsusulit. Sino ka ba? Si Ethan ay isang akademiko at punong inhinyero ng aming Academy of Sciences. Malaki ang naiambag niya sa Arcadia. Higit pa rito, iginawad sa kanya ng pinuno ng Arcadia ang medalya ng liwanag ng teknolohiya. Siya ang pinakamarangal at iginagalang na tao sa ating bansa. Ano? Punong inhinyero, kaya itong si Ethan, mas mataas pa ba siya sa isang akademiko? Apo ko yan, ay isang akademiko at ang punong inhinyero. Ano ba yan? Paano naging punong inhinyero si Ethan? Ang anak ko. Siya pala ay ganito kagaling. Imposible. May mali siguro dito. Ang pamilyang iyon ay wala, kundi mga munting henyo. Imposible. Ayaw kong maniwala. Eksakto, Ethan, ang munting henyong iyon. Paano siya maaaring bigyan ng medalya ng liwanag ng teknolohiya? Peke yan. Ang buong bagay na ito ay peke. Kayong lahat ay mga peke. Mga tanga kayo. Paano ninyo hinamak ang liwanag ng Arcadia? Dakpin sila. Sa loob ng 3 taon, inialay ni Ethan ang kanyang sarili sa pananaliksik at matagumpay na binuo para sa ating Arcadia teknolohiya ng controllable nuclear fusion. Ang kanyang trabaho ay nagtulak sa Arcadia sa tuktok ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang mga nagawa ni Ethan ay itinakdang maitala sa kasaysayan. Ang titulo ng Ang Liwanag ng Teknolohiya, karapat-dapat talaga ito kay Ethan.
Lahat ng 3 taon na iyon nawala si Ethan, siya pala ay gumagawa ng pananaliksik para sa bansa. Hindi ito katulad ng kanilang sinasabi. Hindi siya tamad o gumagawa ng maliit na pagnanakaw. Sa pamamagitan lamang ng kanyang pagsisikap, ginawa niyang pinakamalakas sa mundo ang Arcadia. Sa ganoong mga nagawa, ang pamilya ni Drake ay patuloy na pinagbintangan siyang isang tampalasan. Sobra na talaga yan. Sino ang mag-aakala? Ang tunay na pagkakakilanlan ni Ethan ay sa wakas lumabas. Ang mga nambuli sa kanyang pamilya ay magbabayad para rito. Salamat sa pagpapalaki ng isang tulad ni Ethan para sa ating bansa. Mga bayani rin kayo. Salamat. Salamat. Davis, salamat. Nanay, tatay, lolo, pasensya na talaga. Kabilang ito sa mga lihim ng estado, kaya hindi ko maibunyag ang aking pagkatao. Ang dami ninyong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Pasensya na talaga. Ethan, anak, alam kong hindi ka masamang bata. Lagi akong naniniwala sa iyo. General, malaki na ang nagawa ng aming Ethan para sa bansa. Pwede po bang makiusap sa mga autoridad na huwag kaming paalisin sa paaralan? Hayaan po kaming makapagpatuloy ng pag-aaral. Si Ethan ang pinakadakilang bayani ng Arcadia. Iniutos ng komandante na anumang kahilingan ni Ethan sa loob ng makatwirang hangganan, dapat kong gawin ang lahat para matupad. Siyempre naman, ang punong inhinyero ay ipinagmamalaki ng ating lalawigan. Sabihin mo ang anumang kondisyon na gusto mo. Bilang gobernador ng lalawigang ito, tutuparin ko ang mga kahilingan ng punong inhinyero. 3 taon akong nagtrabaho sa Polar Base. Walang tigil na naglilingkod para sa bansa. Sa wakas, nakabuo ako ng teknolohiya ng controllable nuclear fusion. Dapat sana'y bumalik ako ng may karangalan upang tumulong sa pagpapaunlad ng aking bayan. Ngunit G. Smith, bilang kapitan ng baryo ng Oak Haven, paulit-ulit mong inapi ang aking mga magulang, malubha mong nasaktan ang aking pamilya. Sinubukan mo pang paalisin kami sa baryo. Paano natin ito pag-uusapan? Paano nating babayaran ang utang na ito? Ethan, matapos kang mapaalis sa paaralan, sinubukan ko lang panatilihin ang pamantayan ng baryo. Kaya ko ginawa iyon. Nagkamali ka ng pag-intindi sa akin. Pagkakamali? Nagpatakbo ka ng iligal na mina. Ipinagkait mo ang sahod ng mga minero. Nawasak ang braso ng lolo ko. Hindi mo lang siya binayaran. Tinakot at sinuhulan mo pa siya. Pinilit mo ang lolo ko na lumuhod at humingi ng tawad. At pagkakamali lang yun? Dalhin niyo siya, imbestigahan at parusahan siya ayon sa batas ng Arcadia. Tatay. Drake, inabuso mo ang posisyon ng tatay mo bilang kapitan ng baryo at gumawa ka ng kalokohan sa nayon. Inalipusta mo ang lolo ko at mga magulang ko. Hinamon mo pa at pinagbuhatan ng kamay ang pamilya ko. Napakalupit at mabagsik mo. Para kang lobong ganid. Ethan, nagmamakaawa ako. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Pakiusap. Aminado ako. Nagkamali ako. Magiging alipin kita. Gagawin ko ang lahat. Palayain mo lang ako ngayon. Palayain ka? Nang nakaluhod ang mga magulang ko na nagmamakaawa, naisip mo bang palayain sila? Ngayon ka lang hihingi ng awa? Huli na ang lahat. Dalhin niyo siya. Ako ang nangunguna sa pagsusulit sa buong lalawigan. Hindi mo ako pwedeng ganyanan. Ang isang salbaheng tulad ni Drake, napakalupit sa murang edad, ay magiging banta sa lipunan balang araw. Ipapawalang bisa ko ang resulta ng kanyang pagsusulit pagbalik ko para magsilbing babala sa lahat. Noon, akala mo, si Drake ang nangunguna sa lalawigan. Kaya naniwala kang ang Universidad ng Zenith at ang dalawa pa ay narito para sa kanya. Nang inaapi ni Drake ang pamilya ko, bilang opisyal ng Arcadia, hindi mo lang siya pinigilan, pinasidhi mo pa ang sitwasyon. Ngayong alam mo na kung sino ako, itinatapon mo si Drake na parang basura. Ang pagkakaroon ng mga opisyal na tulad mo sa Arcadia ay isang tunay na trahedya. Punong inhinyero, hayaan niyo akong magpaliwanag. Tumahimik ka. Sa aking lalawigan, paano nangahas na magkaroon ng salbaheng tulad mo? Mga guwardiya, dalhin niyo siya at imbestigahang mabuti. Parusahan siya, ayon sa batas. Magaling. Robert, ang anak natin ay nagtagumpay na. Wow. Inay, Nanay, dalhin siya sa ospital. I-arrange sa pinakamagaling na ospital. Dapat nating masiguro ang kaligtasan ng ina ng punong inhinyero. Ngayon? Punong inhinyero, huwag kang mag-alala. Ang ospital na ito ang pinakamagaling na pribado sa buong lalawigan natin. Mayroon itong state-of-the-art na mga kagamitan. Ang iyong ina ay magiging maayos lang. Ethan, babalik ako agad sa kabisera para dalhin ang mga pinakamahusay na espesyalista para alagaan ang iyong ina. Salamat. Hindi ko sapat ang pasasalamat ko. Nagbigay ka ng napakarami para sa ating bansa. Ito ang pinakamaliit na nararapat para sa iyo. Oh, tama. Ang medalya ng liwanag ng teknolohiya ay may button sa ibabaw. Kapag ikaw ay nasa problema, pindutin mo lang ang button. Tutulong agad ang mga tao. Napakaganda ng pag-iisip mo, General.
Hayaan mo akong ihatid ka. Mary, dapat kang magpatuloy. Ang anak natin ay naging matagumpay. Nararapat kang mag-enjoy sa buhay ngayon. Doc, ano ang kalagayan niya? Sir, siya ay nagdurusa sa chronic malnutrition at nasa lubhang mahinang kalagayan. Pinatatag namin siya pansamantala, pero kailangan siyang bantayan sa ICU. Salamat. Mary, please. Dapat kang magpatuloy. Julian, ang karakter na ginagampanan mo ngayon ay isang estudyante sa sekundarya. Kilala siya bilang ang liwanag ng teknolohiya ng Arcadia, ang punong inhinyero. Naniniwala ako na pagkatapos ng pelikulang ito, lalago muli ang iyong popularidad. Siyempre, ang aming Julian, ang pinakasikat ngayon, na bituin sa bansa. Ang pag-join niya sa inyong grupo ay isang karangalan para sa inyo. Hahaha. Mary, kailangan mong magtiyaga, sabi ni Ethan. Darating na ang mga eksperto mula sa kabisera. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko nagawang gamutin ang iyong sakit sa lahat ng mga taong ito, at hindi ko man lang nagawang bigyan ka ng disenteng pagkain. Kasalanan ko ang lahat. Kailangan kong sabihin, Direktor, paano mo pinapatakbo ang mga bagay? Ngayon ang seremonya ng pagbubukas. May umiiyak doon. Hindi ba masamang pangitain yan? Julian, pakiusap, huwag kang magalit. Ako na ang bahala kaagad. Kaagad. Ano ang iyong pinag-iiyakan? Tumayo ka. Malapit na tayong magsimulang mag-film. Umalis ka na dito. Pasensya na. Aksidente lang talaga. Panunumpa ako. 1. Ngayon ang opening ceremony ng shoot, ang pag-iyak-iyak mo ay sobrang out of line na. Hindi. Kakagaling lang ng asawa ko sa operasyon. Nababahala lang ako. Hinahamon mo ako, matandang gago? Sabi ko sa iyo, aksidente lang yon. Anong karapatan mo para saktan ako? Saktan ka, ituring mo yun na karangalan mula kay Ginoong Julian. Ngayon, lumuhad ka at magpasalamat ka sa kanya. Ginoong Julian, maraming nakatingin dito. Pwedeng magmukhang masama ito. Relax. Ang tatay ko ang may-ari ng lugar na ito. Sinusuntok ko kung sino man ang gusto ko. May tao dyan, turuan ng leksyon ng matandang gago na ito. Naglakas loob siyang guluhin ng aming young master. Gusto niyang mamatay. Tatay, okay ka lang ba? Ethan, Bakit mo sinuntok ang tatay ko? Aba, tingnan mo itong munting henyo. May anak pa pala. Bata, yung matanda mong to, umiiyak at nagkakagulo dito. Naantala ang shoot. Alam mo ba kung magkano ang gastos nito kada araw? Shoot? Mas importante ba ang shoot kaysa sa buhay ng tao? Ang kinukunan natin ngayon ay ang kwento ng Light of Technology ng Arcadia. Kahit na may mamamatay na ilang tao, ano naman yon? Ano naman kung may ilang taong namatay? Wala yan. Ang liwanag ng teknolohiya na sinasabi mo. Ang siyang nakaimbento ng kontroladong nuclear fusion. Alam ng probinsya nung to ang tungkol sa ang liwanag ng teknolohiya. Ang liwanag ng teknolohiya ang pinakamataas na parangal sa Arcadia. Para yan sa mga naglilingkod sa ating bansa. At ganito ang trato ninyo sa mga tao? Hindi ka karapat-dapat gumawa ng pelikula tungkol sa ang liwanag ng teknolohiya. Probinsyano, Binatang Julian ay personal na pinili ng gobernador para gampanan ang liwanag ng teknolohiya. Anong karapatan mong pagdudahan siya? Mabagsik at malupit siya. Ang pagpapaganap sa kanya bilang ang liwanag ng teknolohiya ay kahihiyan para sa Arcadia. Anong lakas ng loob mong insultuhin ako? Gago! Mukhang hindi mo pa rin alam kung sino talaga ako. Ang binatang naming si Julian, ang pinakasikat na batang artista ngayon. Anak din siya ng pinakamayaman sa lalawigan. Basurang nanginginain sa ilalim na tulad mo. Kapag ininsulto mo ang binatang naming si Julian, patay ka. Sikat na batang artista, anak ng pinakamayaman. Yan ba ang dahilan mo para mangapi ng mga tao? Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang agwat sa pagitan natin. Kumikita ako ng 2 milyong piso sa isang araw. Magkano ba ang kinikita mo? Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa akin? kahit na 30,000 piso lang ang kinikita ko sa isang buwan, ang perang ito ay pinaghirapan ko ng buong sikap at pawis. Payapa akong natutulog kapag ginagastos ko ito. Hindi tulad ninyong mga tao. Yumaman kayo sa pagsasamantala sa mga tao at pagiging walang pusong basurang mayaman. 3,000 piso. Yan ay hindi sapat para sa binatang naming si Julian. Para makabili ng isang tasa ng bubble tea. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit kayong mga tao ay may lakas ng loob na magsalita ng ganyang kabalbalan.
mga palaka lang kayo sa balon. Sinabi mong nasa ICU ang asawa mo. Libo-libong piso ang gastos yan kada araw. Isang hamak na tulad mo. Kaya mo ba yan? Maniwala ka man o hindi, sa isang salita ko lang, mapapaalis ko ang iyong ina dito. Subukan mo nga. Sinong may lakas ng loob? Ako ang gumaganap na liwanag ng teknolohiya, punong inhinyero. Siya ang pinakamakapangyarihan sa buong Arcadia. Kung muling mangahas kayong manggulo sa aming shooting at masira ito at magalit ang punong inhinyero, kaya mo bang harapin yon? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang tatay ko ang direktor ng ospital dito. Nagbayad kami para sa aming pagpapagamot. Anong karapatan mo para paalisin kami? Hoy, munting henyo. Ang kita ng ospital na ito araw-araw ay daan-daang milyong piso. Akala mo ba may pakialam kami sa kakarampot mong pera? Mga haskang hawakan ng nanay ko? Pagsisisihan mo to? Narinig mo yon? Sabi niya, pagsisisihan ko raw. Hindi ba nila naiintindihan? Ang pera, nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang gawin ang lahat. Ipapakita ko sa inyo ang aking kayang gawin. Hoy, tatay. Nandito ako sa ospital mo. May ilang tangang walang alam dito na nangahas na hamunin ako. Sinong gago ang nangahas mga api sa anak ko? Papunta na ako. Ikaw, tong bata ka. Hintayin mong maipatako ng nanay mo. Ethan, ang tatay niya ang direktor ng ospital. Anong gagawin natin? Ayos lang yan, tatay. May plano ako. Ang operasyong ito kailangang mabilis at malinis. Babala ng liwanag ng teknolohiya, seguridad. Gusto kong makita kung sino ang walang alam na makipagsapalaran sa liwanag ng teknolohiya. Humanay, pumunta kayo at magbigay galang sa liwanag ng teknolohiya. Opo. Kakakuha lang ng pwesto ang liwanag ng teknolohiya, nasa problema na agad. Kung mababalitaan ito ng kataas-taasang konseho, ang aking posisyon bilang gobernador ay magwawakas na. Mga tauhan, sumunod kayo sa akin sa ospital. Susuportahan natin ang liwanag ng teknolohiya. Hayaan mong makita ko kung sino ang nangahas manggulo sa anak ko. Anong karapatan mo na sumagot sa anak ko? Tatay, siya yon. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na gumanap bilang light of technology. Gago ka! Anak ko ay isang top star. Kung hindi siya karapat-dapat, sino pa? Ikaw? Paano kung sabihin ko sa'yo na ako ang light of technology? Hinahamon mo ang light of technology? Gusto mo yatang mamatay. Ang yabang mo. Ang pagpapanggap bilang light of technology ay isang malaking kasalanan. Hindi magpapakupkop ang aming ospital sa isang hambog na salbahe na tulad mo, mga guwardiya. Itapon ang pamilyang ito ng mga dukha sa bintana. Huwag ninyong dungisan ang aming ospital. Ethan, marami sila. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, tatay. May darating na para asikasuhin sila. Hanggang ngayon ay nagyayabang ka pa rin? Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na harapin kami. Hulihin sila. Naku, nasa panganib si Ethan. Bilisan niyo. Tatay? Tatay! Tigilan nyo! Huwag nyo akong tatay! Mga hayop kayo. Magbabayad kayo ng mahal. Sa ginawa niyo, anong babayaran? Mga guwardiya, bunutin ang oxygen tube ng ina ng lalaking ito. Kung mahawakan nyo ang nanay ko, pagsisisihan nyo yan. Kahit ngayon, Nang babanta ka pa rin? kahit patayin ko ang buong pamilya mo, anong magagawa mo? Itong tangang to, ang alam lang ay magsalita ng magsalita. Huwag nyo silang pansinin. Bunutin nyo. Tigilan nyo. Ito ang kapalit ng paghamon sa akin. Hinamon mo ang anak ko? Magsisi ka na lang sa susunod mong buhay. Hinto. Ang sino mang lumapastangan sa light of technology ay dapat mamatay. Sino ang bulag at tangang nangahas gambalain si Ethan? Tatay, Komandante, Gobernador, nandito ka na. Bakit hindi mo ako sinabihan? Makapaghanda sana ako ng maayos na pagtanggap. Sa pupuntahan ko, kailangan ko bang humingi ng permiso sa iyo? Hindi talaga. tanga ka. Ako ang aktor na nagpapakita ng ang liwanag ng teknolohiya. Ngayon, kahit ang gobernador mismo ay nandito. Mamamatay ka ngayon, sigurado. Ang mamamatay ngayon ay hindi pa sigurado. Mamamatay ka na at nagmamatigas ka pa? Papag-aralan kita ngayon. Komandante,
Ang batang ito ang gumagawa ng gulo. Bakit mo ako sinuntok? Tanga, alam mo ba kung sino ang hinaharap mo ngayon? Iyan ay isang mahirap lang na bata. Ang lakas ng loob mo. Dumating ang General Ares. Sino ang bulag na tanga ang naglakas loob makipag-away sa Ethan? Kahit ang General Ares ay dumating, dito rin siya para sa batang yan, gobernador, komandante, at ngayon ang General Ares ay nandito rin. Ano ba ang pinagmulan ng batang ito? Tara na ngayon. Ayos ka ba? Kung isang segundo lang ang pagdating mo, ang mga munting henyo ay hinakot na ang oxygen tube sa nanay ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Iaresto ang lahat ng mga ito. General, wala kami kasalanan. Nilalaro mo ang buhay ng mga tao. At naglakas loob kang magsabi ng walang kasalanan? General, pakiusap. Ang pamilyang walang pera ay hindi makabayad. Bilang direktor, may karapatan akong paalisin sila. Katarantaduhan. Ang provincial government ay nagbayad na ng lahat. At ikaw, naglalabas ng kasinungalingan. Ako ang aktor na gumaganap bilang ang liwanag ng teknolohiya. Ito ay rehistrado ng Estado. Hindi mo ako maaresto. Aktor, alam mo ba kung sino ito? Ang taong ito ay ang tunay na haligi ng ating bansa, Arcadia. Siya ay Ethan, ang personal na binigyan ng medalya ng liwanag ng teknolohiya ng komandante mismo, punong inhinyero. Ano? Siya, ang liwanag ng teknolohiya? Ang batang ito, paano kaya iyon posible? Mga tanga. Si Ethan ay pambansang bayani ng Arcadia. Iginagalang mo ang mismong liwanag ng teknolohiya at sinubukan mong itapon ang buong pamilya niya sa bubungan. Iyan ay isang malaking kasalanan. Dalhin sila. Si General, punong inhinyero, kasalanan ko ito dahil hindi ko naayos ng maayos ang mga bagay. Patawarin mo ako. Kung ako ang masusunod, dapat dinala na lang natin ang ina ng punong inhinyero sa aming ospital militar para maiwasan ang mga ignorante at tanga na manggulo sa punong inhinyero. Nagdala rin ako ng nangungunang doktor mula sa capital city. Ethan, ano sa tingin mo? Basta gumaling ang nanay ko, iyon lang ang mahalaga. Pangako ko yan. Hindi lang gagaling ng lubusan ng ina mo, kundi ang braso ng lolo mo ay maaayos din. Ang galing naman! Salamat! Tingnan mo ito. Lolo, nanay, tatay, Ethan, may 10 milyong piso sa card na ito. Simula ngayon, hindi ka na muling maghihirap. Ay naku. Anak, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. talagang nagtagumpay ang ating si Ethan. Ethan, lahat ng ito ay galing sa bansa. Ngayong may kakayahan ka na, dapat kang maglingkod sa bayan. Ethan, may masamang nangyari. Tumakas si Clara sa bahay. Ano? G. Davis, may ideya ka ba kung saan pumunta si Clara? Alam ko lang ay pumunta siya sa lungsod ng Cloud. Ethan, kailangan mong hanapin si Clara. Bata pa lang siya. Mag-isa lang siya doon. Kung may mangyari sa kanya, ano ang gagawin natin? General Ares, nawawala ang isang kaibigan ko sa lungsod ng Cloud. Ipinapadala ko sa iyo ang impormasyon niya. Papunta na ako ngayon sa lungsod ng Cloud. Nauunawaan. Magpapakilos ako agad ng search team. Ethan, dahil papunta ka naman sa lungsod ng Cloud, may Apex Tech Corporation doon. Ituring mo itong regalo. G. Davis, may 10 milyong piso sa card na ito. Pakiusap, tanggapin mo ito. 10 milyong piso? Hindi. Sinusuportahan mo ako noon sa pera. Hindi ko malilimutan ang kabutihang iyon. Nararapat sa iyo ang perang ito. Aalis na ako, papuntang lungsod ng Cloud. Ibabalik ko si Clara. Clara, hahanapin kita. Clara. Naku, nakita ko na rin kayo. Ethan, sandali. Anong ginagawa mo dito? Sinabi sa akin ni G. Davis na tumakas ka at napunta sa lungsod ng Cloud. Buong panahon, hinahanap kita. Anong ginagawa mo? Hinahanap mo ako imbes na pumasok sa paaralan? Clara, hindi na ako kailangang pumasok sa paaralan. Nagtatrabaho rin ako dito. Ibig sabihin, magkasama tayo mula ngayon. Ethan, wala kang patutunguhan. Ang lolo mo, napakahirap ang pinagdaanan para makapasok ka sa paaralang bokasyonal ng Southside. Sa katalinuhan mo, kahit na nawalan ka ng 3 taon sa paaralan, kung magsisikap ka lang at mag-focus, at magtrabaho ng mabuti, maaari ka pa ring makapasok sa grad school. Alam mo, paano mo ito ginawa sa kanya? Clara, hindi ganoon. Hindi mo alam kung gaano ako nabigo. Noon, para makapasok ka sa paaralan, isinuko ko ang sarili kong edukasyon, pero lumaktaw ka ng 3 buong taon. At ngayon, para makapasok ka ulit sa paaralan, pinagpapaguran ko dito para lang makaipon para sa tuition mo. At ikaw, anong ginagawa mo?
Umalis ka ulit sa paaralan. Napakasakit ng ginawa mo sa akin. Talagang pinahiya mo ako. Clara, ang totoo, ako ang boss ng tech company na ito. Sa mga ginawa ko, tapos na ako sa pag-aaral. Tama na. Ang may-ari ng kumpanyang ito, alam mo ba ang halaga ng kumpanyang ito ay higit sa $100 million? Ikaw? Ang boss? Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang light of technology? Sa totoo lang, ako ang light of technology. Sige, tumigil ka na, Ethan. Mga salita lang hindi makakapagpabago ng kapalaran mo. Sa pagtatrabaho lamang at pagsisikap, mas higit pa makakapagpabago ng kapalaran mo. Noong nagtrabaho ako rito, tinitingala ako ng mga tao dahil walang pinag-aralan. Ayokong mapunta ka sa parehong landas. Clara, nagsakripisyo ka ng malaki para sa akin. Pero, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, babawi ako sa iyo. Ethan, hindi mo ba nakuha ang pera para sa tuition? Isang masamang trade school, nagpapabayad ng 200,000 piso kada taon para sa tuition. Pagsasara ko ito sa lalong madaling panahon. Ethan, please, pumasok ka lang sa school. Ako na ang bahala sa tuition. Hindi ko maatim na makita kang lalong lumulubog. Clara, alam kong may magandang intensyon ka. Pero ang totoo, ang pagkakakilanlan ko ngayon ay talagang... Tama na. Ako na ang bahala sa tuition para sa iyo. Clara, wait, makinig ka sa akin. Hoy Clara, makinig ka sa akin. Paumanhin, ikaw ba ang akademiko, Ethan? Ako si Ethan. Akademiko, Ethan. Ito ang card ko. David, manager ng Apex Tech Corporation. Akademiko, tawagin mo lang ako na David. Nabalitaan ko na darating ka ngayon. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang opisina mo? Hindi na kailangan. Alam ko ang daan. Oh, tama. Ipakita mo sa akin ang file ng babae at dalhin mo ito sa akin. Agad-agad, sir. Huwag kang mag-alala. Akademiko, Ethan. Gagawan ko agad ito. Clara, dapat mong paniwalaan ako ngayon tungkol sa sino ako talaga. Tama? Ang mga babae na ipinakilala mo sa akin nitong mga nakaraang araw ay napakaganda. Bulag ka ba o ano? May lakas ng loob kang sumalpok sa akin? Anong departamento ang pinanggalingan mo? Sa tingin mo hindi ako makakapagpaalis sa iyo? Ano ang gusto mo? Mag-apologize ka. Alam mo na ang young master namin ang general manager ng kumpanyang ito, tama? Isang salita lang mula sa kanya para mapaalis ka. Naniniwala ka sa iyon? General manager, malaki ang kapangyarihan mo. May problema? Kitang-kita ang ugali mo, bata. Hoy ngayon, young master, huwag kang magalit. Ang punk na ito ay bago lang siguro. Hindi pa siya nakakita sa iyo kaya ganyan ang ugali niya. Ang punk mong bata, magkandirit ka ngayon at ibaba ang ulo mo sa pag-apologize. Gusto mo akong magkandirit at mag-apologize? Alam mo ba sino ako? Paluhurin mo ako at humingi ng paumanhin. Alam mo ba kung sino ako? Sino ang may pakialam kung sino ka? Alam mo ba na ang tiyuhin ng aming binata ang chairman ng kumpanyang ito? Hindi ba't sinabi ko lang, ang pagtatanggal sa iyo ay simpleng bagay lang sa salita ng aming binata? Hoy, bata, kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin ngayon, baka bigyan pa kita ng paraan. Kung patuloy kang magsasalita ng pabalang, ipapakita ko sa iyo kung ano ang kalupitan ng lipunan. Gusto ko nga yang makita. Walang utang na loob. Baliin ang mga braso at binti niya at turuan siya ng leksyon. Opo. Tigil! Ano ba ang ginagawa ninyo? Leo, malaking pagkakamali lang ito. Isang malaking gulo. Hayaan mong ipakilala kita. Ito siya ay... Anong pagkakamali? Bumangga itong loko sa aming binata at hindi nag-apologize. Sino ang may pakialam kung sino siya? David? Kaya itong loko ay tao mo pala? Kaya pala ganyan ang ugali. David, mag-isip kang mabuti kung gusto mo talagang panigan itong lalaki at kalabanin si Leo. Ikaw pala si Leo, ha? Ngayon lang ako pumasok sa kumpanya. Nakakita na agad ako ng magandang palabas. Mukhang lagi kang nang-aapi sa kumpanya, hindi ba? Bata, akala mo ba dahil may David kang kasangga, pwede ka nang magsalita ng ganyan? Sasabihin ko sa'yo, kahit si David mismo ang nandito, gugulpihin pa rin kita. Gawin nyo. Leo, siya ang bagong hinirang na CEO ng kumpanya natin. Huwag mo siyang gagalawin. CEO? Naku, natatakot ako. David, isang standby ang magiging CEO natin? Akala mo kahapon lang ako ipinanganak? Hindi ako nagbibiro sa ganitong seryosong bagay. Siya nga talaga ang bagong CEO natin. Ginoo, huwag kang makinig kay David na nagsasabi ng kalokohan dito. Kung siya nga talaga ang CEO ng kumpanyang ito, ako naman, ang light of technology. Sa palagay ko, dapat bugbugin natin si David ngayon habang nandito na tayo. David,
Maniniwala ako sa iyo ngayon. Pero kung malalaman kong nagsisinungaling ka, alam mo kung ano ang mangyayari? Tara, doktor. Akademikong Ethan, si Leo, matagal na siyang bully dahil ang tiyuhin niya ang chairman. Huwag mo sanang isipin ng labis. Board chairman? Ang chairman natin ay si Arthur. Siya ang nag-ayos na ipasa sa iyo ang kumpanya. Mukhang itong si Arthur ay tauhan ni General Ares. Ang isang tiwaling tulad niyan, aasikasuhin natin siya mamaya. Tungkol sa ipinasisiyasat ko, may nahanap ka ba? Ang babae ay nagngangalang Clara. Hanggang high school lang ang natapos niya. Kaya dito sa kumpanya, tagalinis lang ang kaya niyang trabaho. Kunin mo siya ngayon. Simula ngayon, siya ang magiging vice-presidente ng kumpanya natin. Akademikong Ethan, hindi ba't medyo, hindi ito angkop? Pinag-aalinlangan mo ba ang desisyon ko? Hindi, syempre hindi. Gagawin ko na ito kaagad. Hindi. Baby Clara, nag-isip ka na ba? Payag ako sa mga kondisyon mo. Pero gusto ko ang 1,000,000 piso. Hoy! Isang gabi lang kasama ang binata at may lakas ng loob kang humingi ng 1,000,000 piso? Ano tingin mo sa sarili mo, artista? Kailangan ko ang pera ngayon. Bigyan mo ako ng 1,000,000 piso. Tapos gagawin ko ang gusto mo. Clara, ang 1,000,000 piso para sa akin ay walang-wala. Pero, maaari kong ibigay sa iyo ang pera. Pero, isang buong linggo ka kasama ko. Alam mo ba kung gaano karaming babae ang umiiyak at nagmamakaawa para sa pansin ng binata? Ngayong nagustuhan ka niya, dapat kang magpasalamat. Huwag kang walang utang na loob. Ano ba ang sinasabi mo? Clara, marami akong babae sa lungsod ng Cloud. Pero ang tanging makapagbibigay sa iyo ng 1,000,000 piso ay ako. Wala nang iba. Nauubos na ang pasensya ko. 1,000,000 piso para sa 1 linggo. Deal. Si, gagawin ko. Ano pa ang hinihintay natin? Halika. Pasok ka. Ethan, nakuha ko ang pera para sa iyo. Mag-focus ka sa pag-aaral mo, okay? Siya. Siguraduhing mag-enjoy si G. Leo, nakababatang babae. 1,000,000 piso. Mas marami pang pera yan kaysa makikita mo sa buong buhay mo. Clara, gusto mo ang pera? Dapat masaya mo ako. Kung ganoon, pakadagdagan ko pa ng konting bonus. May ibang tao rito. Ibigay mo na lang ang pera at gagawin ko ang ipinangako ko. Dito ka pumunta para magbenta ng sarili. Ngayon, takot kang may makakita? Makinig ka. Kapag tapos na ako sa'yo, ipapasa kita sa mga kasama ko. Hayaan silang magkaroon ng pagkakataon. Salamat, G. Leo. Clara, nasa akin ang pera, pero hindi ako yung tipo na nag-aaksaya. Sa buong linggong ito, mag-enjoy ka na lang. Ikaw, gago ka. Ayaw ko na sa pera. Gusto ko nang umuwi. Aalis ka? Huli na? Clara, babawian kita. Sobrang hirap na ng pinagdaanan mo sa mga nakaraang taon. Nasaan si Clara? Akademiko Ethan, may masamang nangyari. Sumakay si Clara sa kotse ni Leo at umalis sila. Leo, paano napunta si Clara sa kanya? Napakabastos talaga ng Leo na yon. Dito sa lungsod ng Cloud, sinira niya ang buhay ng napakaraming inosenteng babae. Pero yaman na yaman ang mga Sterling, kaya nagpupumila pa rin ang mga babae para sa kanya. Ethan, pakiusap, bumalik ka na lang sa eskwela. Ako na ang bahala sa matrikula mo. Hindi ko kayang panoorin na sinasayang mo lang ang buhay mo, Clara. Alam ko mabuti ang intensyon mo, Clara. Pero ang sitwasyon ko, ang totoo, ang tunay kong pagkakaaway. Tama na. Ang matrikula. Ako na ang bahala. Hindil! May problema si Clara! Tawagan mo si Arthur Sterling ngayon. Sabihin mong patigilin si Leo. Ikaw, sumama ka sa akin para iligtas si Clara. Si, Sarah.
Leo Sterling, isusumbong kita dahil dito. Isusumbong mo ako? Ikaw? Nandito ka para kumita ng pera at maglalakas loob kang isumbong ako? Hayaan mong linawin ko. Dito sa lungsod ng Cloud, ako ang batas. Kung hindi mo ako mapapasaya ng maayos, wala kang makukuhang kahit sentimo. Naririnig mo ba ako? Halimaw ka! Mamamatay ka dahil dito. Hubarin mo. Ngayon, lumaban ka pa. Sige, magpumiglas ka. Alam mo ba, habang lumalaban ka, lalo akong nasisiyahan. Mangagat ka sa akin? Gagawin kita ngayon mismo. Pakawalan mo si Clara. Okay lang. Okay na ngayon, Clara. Pasensya na, Clara. Kasalanan ko itong lahat. Ethan, akala ko hindi na kita muling makikita. Sino ka ba, gago? Ang kapal ng mukha mong guluhin ang mga plano ko. Sa kalapitan ng araw, may lakas ka ng loob na gawin ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Kayong mga dapat mamatay. Siya ang nanligaw sa boss ko. Tanungin mo siya kung ayaw mong maniwala. Binayaran ko ang babaeng ito ng 1,000,000 piso kapalit ng 1 linggong kasama ko. Ano ba ang pakialam mo? Ethan, hindi ganoon. Hayaan mong magpaliwanag ako. Naiintindihan ko. Sinusubukan mong kumuha ng pambayad sa tuition ko, di ba? Ethan, sapat na ang hirap na dinanas ko dahil sa kakulangan sa edukasyon. Nang pumunta ako sa lungsod para magtrabaho, ang pinakamaganda kong nagawa ay maging tagalinis. Ayokong magdusa ka ng ganoon. Pasensya na. Marami akong utang na loob sa'yo. Pero naniniwala ka sana sa akin. Hindi kita niloloko ngayon. Tama yan, binibining Clara. Ngayon, ang akademikong Ethan ang aming CEO ng Apex Tech Corporation. At sinabi ng akademikong Ethan na gusto kanya bilang aming vice-presidente. Ikaw, kayo ba ang CEO o isang akademiko? Clara, ipapanumbalik ko ang lahat. Simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Kalokohan. David. Ni hindi nga ako naniniwalang CEO siya. Ngayon naman, akademiko na raw? Sino ba ang niloloko mo? Eksakto. Ang isang akademiko ay dapat na isang napakarespetadong tao. Tingnan mo itong lalaki. Isang batang wala pang alam sa mundo. Kung sabihin mong akademiko siya, ako na ang light of technology. Ang akademikong si Ethan ay rekomendado ng chairman. Personal siyang inirekomenda. Paano magiging peke iyon? Kung hindi ka naniniwala, maari kong tawagan ang chairman ngayon din. Akala mo ba kahapon lang ako ipinanganak? Ikaw ang tatawag sa chairman. Hindi ka karapat-dapat. David, anong ginagawa mo? Tatawagan mo ang tiyo ko? Akala mo ba talaga? Nakakampihan ka ng tiyo ko? Tama na. Ano? Ano ang sinabi ng tiyo ko sa iyo? Mukhang abala ang chairman sa ngayon. Sigurado akong sasagutin niya ang tawag anumang oras. Abala? Abala. Nanganganib ka sa akin? Mga gwardya, gapusin ninyo para sa akin ang dalawang ito. Gagawin kong pagsisihan nila na nabubuhay sila. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob. Sino ang may lakas ng loob? Akademiko Chu, siya ang chairman ng aming company, Arthur. Tito Arthur, ano ang ginagawa mo rito? Batang pasaway. Kung sandali lang ako nagtagal, ang buong angka ng Zhang ay mawawasak dahil sa'yo. Tito Arthur, sinuntok mo ako? Alam mo ba? Sasabihin ko sa tatay. Kung magpapatuloy kang magsalita, kahit ako ay hindi makakapagligtas sa iyo ngayon. Akademiko Chu, pasensya sa pagkabigla. Chairman, ang mga Jiang talaga ay may kontrol sa lungsod ng Cloud. Akademiko Chu, tawagin mo lang ako na Arthur. Lahat ay dahil sa batang walang utang na loob. Ganito ang gagawin ko, dito mismo sa harap mo, babali ko ang 2 paa niya ngayon. Para makabawi sa'yo, Akademiko Chu. Siya talaga ay isang akademiko? Tapos na tayo. Nakagalaw kami sa isang akademiko.
Hindi ba't parang patay na tayo? Hindi pwede. Siya ay isang bata na baguhan pa lang. Paano siya maging akademiko? Tumahimik. Humiling ng pasensya sa akademiko Chu ngayon. Bilisan. Pasensya. Akademiko Ethan. Si Leo ang bagtong na anak ng pamilya Sterling. Sobrang pinalaki siya ng palayawin mula nung bata pa siya. Hindi ko inakala na maglalakas loob siya. Na maging napakapusok ngayon. At mang-insulto sa isang akademiko. Parusahan mo siya sa anumang paraang gusto mo. Ang pamilya Sterling ay hindi magsasabi ng kahit anong salita. Hindi, Tito Arthur. Bakit ba lagi kang kumakampi laban sa iyong sariling pamilya? Kahit na siya ay isang akademiko, ang pamilya Sterling ay hindi takot sa kanya. Tumigil ka nga. Alam mo ba kung sino talaga si Akademiko Ethan? Si Akademiko Ethan ay ang liwanag ng teknolohiya para sa Arcadia. Arthur, Akademiko, ano ang iyong mga utos? hindi ako isang taong hindi makatwiran. Ngayon, kung ang iyong pamangkin ay ako lamang ang na-offend, isinasaalang-alang ang iyong katayuan, maaari ko siyang patawarin ngayon. Ngunit si Clara ang aking kasintahan. Ang insultuhin siya ay ang lumampas sa aking huling hangganan. Walang utang na loob kang bata ka. Sinusubukan mo ba akong patayin? Yan ang nararapat sa iyo dahil sa pagsuway. Sinusubukan mo akong patayin. Ethan, baka dapat kalimutan na lang natin ito. Wala naman tayong nasaktan. Masyado ka lang mabait. Kung hindi natin haharapin ang ganitong uri ng tao, magdudulot sila ng problema sa lalong madaling panahon. Kahit ang alkalde ng lungsod ng Cloud ay kailangang magpakita ng respeto sa pamilya Sterling. Ayokong gumawa ka kaagad ng mga kaaway. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi mo na kailangang matakot kanino man. Si Akademikong Chu. Leo, ngayon, alang-alang kay Clara, palalampasin kita ngayon. Pero kung uulitin mo ito, wala nang makakapigil sa'yo. Dapat humingi ka ng tawad kay Akademikong Chu. Tumayo ka at humingi ng tawad. Tulungan niyo akong tumayo. Tumayo ka at humingi ng tawad sa akin. Salamat, Akademikong Chu. Salamat, Akademikong Chu. Arthur, pagbalik mo, mag-ayos ka ng isang salo-salo para sa akin. Imbitahan mo ang lahat ng kilalang tao sa lungsod ng Cloud. Formal kong ipahahayag na ako na ang magiging CEO ng Apex Tech Corporation. At simula ngayon, si Clara naman ang magiging vice-presidente ng kumpanya. Huwag kang mag-alala, Akademikong Chu. Gagawin ko ito kagad. Leo, simula ngayon, hindi ka na ang general manager ng kumpanya. At sa araw ng salo-salo, magdadala ka ng regalo at sa harap ng lahat, personal kang hihingi ng tawad kay Clara. Ikaw. David, pagbalik natin, tipunin mo ang lahat ng empleyado. Gusto kong malaman ng lahat na si Clara ang aking babae. At siya rin ang vice-presidente ng kumpanya. Opo, sir. Gagawin ko po ito kaagad. Clara, mula ngayon, wala nang mga api sa'yo. Simula ngayon, ikaw na ang vice-presidente ng kumpanyang ito. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Pero medyo kinabahan pa rin ako. Hayaan niyong magpakilala ako. Ito si Ethan, ang ating akademiko. Siya ang bagong CEO ng kumpanya natin. Si Akademiko Ethan ang pinakabata na akademiko sa Arcadia. Sigurado ako, sa pamumuno ni Akademiko Ethan, ang kumpanya natin ang magiging leader sa industriya. Tungkol naman kay Miss Lynn, naniniwala akong kilala niyo na siya ng lahat. Dati siyang tagapangalaga natin. Subalit, hayaan niyong sabihin ko sa inyo, ang totoo niyang titulo ay Vice-Presidente ng kumpanya natin. Si Clara ang nobya ko at siya rin ang vice-presidente ng kumpanya. Mula ngayon, hindi ko palalampasin ang sinumang magdududa kay Clara. Hindi papayag ang Apex Tech Corporation sa anumang paglabag. Opo, sire. Talagang nagkamali si Leo ngayon. Para sa banquet sa loob ng 10 araw, kailangan nating maghanda ng malaking handog para humingi ng kapatawaran sa Akademiko Ethan. Kuya, lahat ng ito para lang sa isang akademiko at binugbog mo ang anak ko.
Kuya, ang akademiko Ethan ay hindi ordinaryong akademiko. Siya ay Tumahimik ka. Nakalimutan mo na ba ang lugar mo? Wala ka kundi isang bastardong anak ng pamilyang Sterling. Paano mo naiisip na nakarating ka sa kung nasaan ka ngayon? Kung gusto mong magpalapit sa isang tinatawag na akademiko, sige, wala akong pakialam. Pero binugbog mo ang anak ko. Hindi ko papalusot ito. kung magalit ang akademiko Ethan, ang pamilyang Sterling ay mawawala ng ganun lang. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng pamilyang Sterling. Ano ang isang akademiko? Malapit na ang pagbabalik ni Victor. Kapag bumalik si Victor, paparusahan ko si Ethan sa pamamagitan ng dugo. Tatay, bababalik ang Tito Victor. Ayos. Ang tito mo ay ang kanang kamay ni General Ares. Siya talaga ay walang katapat sa kapangyarihan at impluensya. Kapag dumating ang panahon, tiyak na ipagtatanggol ka niya. Arthur, kapag bumalik si Victor, babayaran ko rin ang utang na loob sa iyo. Ethan, wow! Ang laki ng opisina mo! Hindi pa ako nakakapasok sa opisina ng isang CEO dati. Tinitingnan nila ako ng mababa dahil hindi ako nakapag-aral. Paglilinis lang ng mga pasilyo ang pinapagawa nila sa akin. Clara, ang dami mong pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. David, mula ngayon, kasama ko na sa trabaho si Clara. Ayusin mo yan. Opo, gagawin ko po kaagad. Clara, nakahanap ako ng mga pinakamahuhusay na propesor sa bansa para sa iyo. Mula ngayon, kalimutan mo na ang mga gawain sa kumpanya. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Ethan, nitong mga nakaraang taon, marami ka rin bang hirap na pinagdaanan? Akademiko, may nangyaring masama. Kailangan ko pang masanay dito sa lugar na ito. Ipapasyal ako ni David. Huwag kang mag-alala. Nobya ko si Clara at siya ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Wala akong anumang bagay na kailangan niyang itago sa akin. Akademiko, babalik na si Victor. Si Leo ang nag-iisang anak ng pamilya Zhang. Kapag nangyari yun, tiyak na maghahanap sila ng gulo. Arthur, sa pagkakaalam ko, ikaw ang pangalawa sa 3 magkakapatid, pero hindi ka anak ng unang asawa, kaya palagi kang naisa sa isang tabi. Samantalang ang panganay na si G, Sterling, at ang bunso na si Victor ay tunay na magkapatid. Akademikong Ethan, paano mo nalaman ang lahat yon? Alam ko rin na si G. Sterling ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa lungsod ng Cloud. Maging ang alkalde ay yumuyukod sa kanya, at si Victor ay isang tagapangalaga sa ilalim ni General Ares. Ang ranggo niya ay kapantay ng gobernador. Mukhang ikaw, akademikong Ethan, ay may nakahandang plano. Pero kung talagang uuwi si Victor para maghasik ng gulo, ano ang dapat nating gawin? Binigyan ko na sila ng pagkakataon, hindi nila sinamantala, kaya hindi nila ako masisisi kung maging walang awa ako. Tutuloy ang handaan ayon sa plano. Gusto kong makita kung ano ang susubukan nila. Naiintindihan. Ethan, ako ba ang naging dahilan ng problema mo? Nakakatawa ka. Si Leo ay gumawa ng napakaraming kasamaan. Ang dahilan kung bakit hindi ko siya pinatulan noong araw na yon ay para mailabas ang kanyang mga backer, para maibalik ang hustisya sa mga tao. Pero narinig ko si General Ares ay pangalawa lamang sa isa sa Arcadia, nasa ibabaw ng lahat. Hindi kaya ito magdudulot ng problema sa'yo? Si General Ares ay makatarungan at hindi makasarili. Sila ay ginagamit lang ang pangalan ni General Ares para gawin ang gusto nila. Sa paggawa nito, tinutulungan ko si General Ares na linisin ang kanyang bakuran. May utang na loob siya sa akin. Ay, nagmamalaki ka lang. Hindi ako nagmamalaki. Apex Tech Corporation, ang pangunahing kumpanya ng aming sariling lungsod ng cloud. Ano ba ang tungkol sa dalawang itong kabataan? Napakabata pa, CEO at Vice Presidente na agad? Apex Tech Corporation ay may suporta mula sa isang general. Kailangan lang nating panatilihin ang magandang pakikipagtulungan sa kanila. Sino ba ang may pakialam kung sino ang CEO? Salamat sa inyong lahat sa paglaan ng oras mula sa inyong abalang schedule upang dumalo sa pagtatalaga ngayong araw. Una, hayaan ninyo akong formal na ipakilala ang aming Apex Tech Corporations, bagong Vice Presidente, Binibini Clara. Yung babae. Hindi ba tagalinis siya? Paano siya naging Vice Presidente?
Sunod, hayaan ninyo akong ipakilala ang aming Apex Tech Corporation's bagong CEO, G. Ethan. Ethan, narinig ko sa Arcadia, may bagong batang akademiko. Sabi nila, Ethan ang pangalan niya. Siya kaya yun. Tama ka. G, Ma, tuloy po kayo. Ay naku! I-report mo ito agad sa tagapangulo. Opo, sir. Marami akong narinig tungkol sa iyo, Akademiko Chu. Ang reputasyon mo ay nauna sa iyo. Hindi ko inakala na talagang pupunta ka sa aming lungsod ng Cloud. Ang aming pamilyang Liu dito sa lungsod ng Cloud ay handang pondohan ng $2 bilyong na deal para makipagtulungan sa iyo. Ang Fortune Group ko ay handang magdagdag sa order. Isipin mo ito bilang welcome gift. Kasama ako, Rain. Ano ginagawa ninyo dito? Hindi kayo welcome. Pumunta kayo sa impyerno. Paano ka nangahas magsalita sa amin ng ganyan? Gusto mo mamatay o ano? Leo, noong huli, Akademiko Chu, pinakawalan ka. Huwag mong subukan ang swerte mo. Ang galing mong magsalita. Ang isang akademiko lang ay hindi makakagulo sa aking lungsod ng Cloud. Ngayon, ako mismo makikita ano ang totoo ng tinatawag na akademiko ay talaga. Hindi ka makapapasok doon. Huwag mag-alala, lahat. Ako magdadala ng Apex Tech Corporation para maging top enterprise ng Arcadia. Ang pagdagdag sa orders ninyo ngayon ang pinakamatalino mong gagawin. Ano? Kinain mo bawang sa breakfast? Bakit ang galing mong magsalita? Ano? Kumain ka ba ng bawang? Bakit ang yabang-yabang mo? Akademiko, kasalanan ko lahat ito. Hindi ko sila napigilan. Leo, sa ugali mo, hindi ka naman dito para humingi ng tawad, di ba? Tama? Inaasahan mong humingi ako ng tawad sa hayop na to? Siguro nababaliw ka na. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay noong nakaraan. Hindi mo ito pinahalagahan. Kaya huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Bata ka man, pero ang daldal mo, gago ka. Huwag mong isipin na ang pagiging akademiko ay nagbibigay sa iyo ng karapatang gawin ang anumang gusto mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Ang isang akademiko ay walang kwenta sa pamilyang Sterling. Kuya, pinapayuhan kita na tumigil sa pagiging matigas ang ulo. Tumahimik ka, taksil ka. Ako ang pinuno ng pamilyang Sterling. Pinatalsik ka na. Lahat ng mayroon ka ay ibinigay ng pamilya. Kinukuha ko na lahat ngayon. Ikaw. Lahat ng ginawa ko ay para sa kabutihan ng pamilya. Ngunit ikaw, itinutulak mo ang pamilya. Sa bangin, unti-unti. Tama na ang usapan. Matanda, hindi ka na ang chairman ng Apex Tech Corporation. Sabi ng tatay ko, ako na ang kukuha ng posisyon mo. Ikaw, lumabas ka. At kayong dalawa, wala kayong karapatang tumayo dito ngayon. Lumayas kayo. Bumaba ka rito, ngayon din. Ang pamilyang Sterling ang may hawak ng kapangyarihan sa lungsod ng Cloud. Ngayong nagsalita na mismo si G. Sterling, kahit pa akademiko itong si Ethan, kailangan niyang sumunod. Sino ang aakalain na si Ethan, kakalagay lang bilang CEO, ay mawawalan ng lahat sa mismong araw ng kanyang pagtatalaga. Talaga namang puno ng sorpresa ang buhay. Ethan, ano ang dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ethan, kung gusto mong magpatuloy bilang CEO, kung gayon, ipadala mo ang Clara ko sa akin. Pagkatapos, maglingkod ka sa akin magdamag. Ako, baka payagan kitang manatiling CEO. Ang buong pamilyang Sterling ang magbabayad sa iyong kahangalan. Tigilan mo na yan. Mga guwardiya. Dali! Patumbahin niyo itong dalawang hamak na to! Sinong may lakas ng loob? Kung gusto niyong galawin si Akademiko Ethan, kailangan niyong daanan muna ang katawan ko. Tandang gago ka. Ikaw rin, tigilan mo na yan. Tinanggal ka na sa pamilyang Sterling. Anong ipinagmamalaki mo? Anong akala mong ginagawa mo? Mga guwardiya, una niyong patumbahin itong matandang gago. G. Sterling, sa ginawa mo ngayong araw na ito, magbabayad ka. Tama na ang salita. Bugbugin niyo siya. Sino yan? Sino ang may lakas ng loob na gumulo sa okasyon ni Akademiko Ethan? At magpakita ng ganitong kawalang galang sa akin?
ang alkalde ng lungsod na ito. Alcalde Miller. Ngayon ay seremonya ni Akademiko Ethan. Pero dumating ang mga taong ito para lang gamulo. Hinihiling namin na ipagtanggol mo ang hustisya, Alcalde Miller. Sino ang may lakas ng loob? Ang isang akademiko ay haligi ng bansa. Ang paggulo rito, maaari kitang ipaaresto sa pagtataksil. Ako yon. Ikaw? Sterling, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito, Alcalde Miller? Kanina mo lang pinag-uusapan ang pag-aresto sa amin. O, hindi ko magagawa yon. Talagang hindi. Kahit 10 beses pa ang ibigay mong lakas ng loob sa akin, hindi ako makakapinsala sa pamilya Sterling. Alcalde Miller, bilang alkalde ng lungsod ng Cloud, nagpapakumbaba ka sa pamilya Sterling. Nakakabigo ka. Alcalde Miller. Ito si Ethan, si Akademiko Ethan. Talagang kahanga-hanga si Akademiko Ethan, bata pa't matagumpay na. Haha. Sila ang gumulo. Bilang alkalde ng lungsod na ito, ano ang balak mong gawin tungkol dito? Sa isang banda, isang akademiko. Sa kabilang banda, ang pamilya Sterling. Hindi ko kayang magalit sa alinman sa kanila. Hindi na dapat ako pumunta sa okasyong ito. Mukhang nahihirapan si Alcalde Miller. Si G. Sterling ang leader ng mga angkan sa lungsod ng Cloud. Bakit ka makikipag-away kay Akademiko Ethan? Hindi naman talaga siya akademiko. Hindi siya akademiko. Ano? Hindi siya akademiko? Kalokohan. Malaking bagay ang maging akademiko. Sino ang baliw na magpapanggap niyan? Tinawagan ko na si Victor. Sabi niya, wala raw record ang academy kay Ethan. Kaya peke siya. Imposible. Pero malinaw kong narinig. Ano to? Alcalde Miller. Pinagdududahan mo ang salita ni Tito Victor? Siyempre hindi. Si Victor ang kanang kamay ni General Ares. Batas ang... Ang isang akademiko ng kanyang kalagayan ay hindi pupunta sa liblib na lugar tulad ng lungsod ng Cloud. Kaya peke siya. Ang kapal ng mukha ng batang to, nagpanggap na akademiko, gusto niyang mamatay. Gago ka. Ang tapang mo, nagpanggap kang ang akademiko? Kung wala si G. Sterling ngayon dito, ako mismo ay naloko na sana. Mga guwardiya. Hulihin ninyo ang peking akademikong ito. Dalhin ninyo siya. Ethan, anong gagawin natin? Alcalde Miller, base lang sa kanyang salita, Pinagdududahan mo ang pagkakakilanlan ko? nagsisimula na akong mag-isip. Sa utak na meron ka, paano ka naging alkalde? Gago ka. Ang kapal mong insultuhin ako. Ang pagpapanggap bilang akademiko ay isang malaking krimen. Alam mo ba, pwede kitang ipapatay dito mismo, ngayon din. Umaatake ng hindi man lang alam ang totoo? Naisip mo na ba, kung tunay nga akong isang akademiko, ano ang nararapat na parusa sa iyo? Hemp, patay ka na. Ang yabang mo pa rin. Malapit nang dumating ang kapatid kong si Victor. Tingnan natin kung paano ka makakalusot. G. Sterling, sa sandaling panahon, darating na si Victor. Si Victor ay ang ipinagmamalaki ng aming lungsod ng Cloud. Matagal ko na ring hinangaan si Victor. Kapag dumating na si Victor, sana'y maipagtaguyod mo ako. Nakasalalay iyan sa iyo, alkalde, at sa iyong mga kilos. Nauunawaan ko. Dakpin ang batang ito. Maghintay sa hatol ni G. Sterling. Sterling, gusto mo bang makita ang pamilyang Sterling na tuluyang masira sa iyong sariling mga kamay? Bastos ka. Huwag mo silang pansinin. Ikaw. Ang sinumang makikialam ay papatayin sa lugar. Dad. Ethan, ito ang mangyayari kapag tinutulan mo ang anak ko. Tanga. Hindi ba't sinasabi mo lang na ipagtatanggol mo ang putang iyan? Mamaya, sa harap mo mismo, gagawin ko sa kanya ang gusto ko. Gagawin kita na dahan-dahang pahirapan at panooring mamatay sa kawalan ng pag-asa. Leo, gagawin kitang pira-piraso. Halika, gusto mong mamatay. Hulihin siya. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Maligayang pagdating, gobernador. Gago ka. Ang maliit mong palabas na pagpapanggap bilang isang akademiko ay nahayag na sa gobernador. Naghihintay ka lang na barilin. Kung sino ang papatayin, yan ang hindi pa sigurado. Gobernador, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Ang maliit na isyong ito, ako na ang bahala at direkta kong ire-report sa inyo. Ikaw ang bahala. Paano mo nga babalak asikasuhin ito? Ang gago na ito ay nagpanggap bilang isang akademiko. Ayon sa batas ng Arcadia, dapat siyang hatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Pero ginawa pa niyang publiko, kaya lalong lumala. Dapat siyang barilin sa lugar. At. Si David, Arthur at Clara ay pawang mga kasabwat.
Iminumungkahi kong hatulan si David at si Arthur ng habambuhay na pagkabilanggo. Tungkol naman kay Clara, ipatapon siya sa hangganan para maglingkod sa militar. Tumahimik ka. Ha? Ano? Gobernador, ikaw? Bakit mo ako sinuntok? Gusto kitang patayin ngayon din. Tangang bulag ka. Punong inhinyero, kasalanan ko ito dahil sa maling paghusga. Pinabayaan kong ang isang tanga tulad ni Alcalde Miller ay maging alkalde ng lungsod ng Cloud. Parusahan ninyo ako. Ay, hindi. Akademiko nga talaga siya. G. Sterling, matandang kalbo kang gago. Sinira mo talaga ang buhay ko. Mila, Alcalde Mila, hindi mo man lang sinuri ang mga katotohanan dahil lang sa salita ng pamilyang Sterling. Desisyon mo na hindi ako, akademiko? Tatanungin kita, ang pwesto mong alkalde, ibinigay ba ito sa iyo ng Arcadia o ng pamilyang Sterling? Akademiko, Ethan, naging tanga ako. Pero kasi, napakabata mo. Kaya nakinig ako sa pang-uudyok ni G. Sterling. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Araw-araw, ilan na ang mga mamamayang inapi mo? Ilan na ang inosenteng pinag-initan at sinaktan mo? Gobernador, nais kong imbestigahan mo ito ng lubusan. Opo, punong inhinyero, aarestuhin ko siya ngayon din at magsasagawa ng kumpletong investigasyon para magkaroon ng kasagutan ang mga tao ng lungsod ng Cloud. Mga gwardiya, dalhin niyo siya at magsagawa ng kumpletong investigasyon. Buwisit! Gobernador! Nagkamali ako! Akademiko Ethan! Leo, may sasabihin ka ba? Imposible. Napakabata mo. Paano ka magiging akademiko? Imposible. Ayon sa aking pangatlong anak na si Victor, ang Academy of Sciences ay walang Ethan. Impostor siya. Tumahimik. Magdududa ka pa sa akin? Ang pangatlong anak na binanggit mo, si Victor ba iyon? Tama, nagsisilbi si Victor sa ilalim ni General Ares. Ang katayuan niya ay hindi mas mababa sa gobernador. Kahit na tunay kang akademiko, ano ang magagawa mo sa pamilyang Sterling? Ngayon, kalimutan mo si Victor. Kahit si General Ares mismo ang dumating, hindi kanya may liligtas. Mga guwardiya, dakpin, ang mga Sterling. Mga gwardiya, Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Maghintay kayo pagdating ng Tito Victor ko. Magsisisi kayo. mga gwardiya, Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Malapit nang dumating si Tito Victor. Pagsisisihan mo ito. Gobernador, talaga bang determinado kang harapin ang pamilya ko? Maghintay ka lang, pagbalik ni Victor, mawawalan ka ng trabaho. nakaharap ka na sa kamatayan at nagmamalaki ka pa. Mga gwardiya, sampalin mo siya. Ngayon din. Tama na. Ano ang karapatan mo? Kahit na ikaw ay isang akademiko, ano ang kasalanan namin? Bakit mo kami sinaktan? Gusto mong malaman ang mga kasalanan mo? Sige, kaya ngayon, dito mismo sa harap ng lahat ng mga mahahalagang tao sa lungsod ng Cloud, ilalantad ko ang bawat isa sa mga kasalanan mo. Ang pamilyang Sterling ng lungsod ng Cloud ay may monopolyo sa industriya ng real estate ng lungsod. Pamamilit ng pagpapaalis, paulit-ulit, na nag-iwan sa daan-daang pamilya na walang matirhan. At mas masahol pa, pinagbuhatan ng kamay ang mahigit 100 mga karaniwang tao na dumating upang humingi ng dapat sa kanila hanggang sa mamatay. Ang kasalanang ito, aminin mo ba ito? Paninirang puri. Paninirang puri ito. Narito ang aking petisyon na may 10,000 pirma. Ipapadala ko ito sa gobernador upang ihatid sa kabisera. Hindi mo ito maitatanggi. Itinuring na parang basura ng tatay mo ang mga buhay ng tao. Nararapat siyang mamatay. Kung ikukumpara sa tatay mo, mas masahol ka pa sa hayop. Kumpara sa tatay mo, mas masahol ka pa sa hayop. Nang nakaraang Mayo, dinalaw mo ang 2 babaeng intern sa kumpanya mo. 2 dalagang nasa kasibulan ng buhay. Pinahirapan ninyong 2 halimaw ng 3 araw at 3 gabi ng tuloy-tuloy. Sa huli, namatay sila ng napakasakit. Ang paratang na ito, aminin mo ba? Hindi ko inaamin. Sumama sila ng kusa. At may ebidensya ako. Matapos mong sirain ang buhay nila, tinakot mo ang kanilang mga pamilya at pinilit na mag-areglo. Nakikita ito ng langit. Leo, karapat-dapat kang madurog. Gobernador, narito ang mga dokumento ng mga kalupitan ng mga Sterling. Nananawagan ako sa inyo na hatulan ito ng patas. Ibigay ang nararapat na hustisya sa lungsod ng Cloud. Nakakadiri.
Talagang nakakadiri. Punong inhinyero, mapanatag ka, ako mismo ang mag-iinteroga sa kanilang dalawa. Hindi tayo dapat magpabaya sa ating mga mamamayan. Mga guwardiya, dalhin ninyo sila, maghintay ng paglilitis. Hindi ninyo kami maaaring arestuhin. Ang pamilyang Sterling ay nakikipagtulungan na ngayon sa ang liwanag ng teknolohiya. Kung arestuhin ninyo kami, hindi lang si General Ares ang magagalit sa inyo, pati na rin ang liwanag ng teknolohiya. Kapag nangyari iyon, lahat kayo ay madadamay sa amin. Nakikipagtulungan kayo sa ang liwanag ng teknolohiya. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay... Alam mo ba kung sino siya? Siya nga iyon. Kayong dalawang masasamang at kasuklam-suklam na dumi ay hindi karapat-dapat makipagtrabaho sa ang liwanag ng teknolohiya. Ha? Natatakot ano? Ang liwanag ng teknolohiya ang pinaka-irerespetong tao sa buong Arcadia. Malapit pa siya sa komandante. Ang aking pangatlong kapatid ay ang mismong kanang kamay ng komandante. Ang aming pakikipagtulungan sa ang liwanag ng teknolohiya ay lahat dahil sa aking pangatlong kapatid. Alam ko namang ang mga Zhang ang nagpapatakbo sa lungsod ng Cloud, pero hindi ko inakalang konektado sila sa ang liwanag ng teknolohiya. Kung talagang nakipag-ugnayan ang mga Zhang sa ang liwanag ng teknolohiya, balang araw, madali lang para sa kanila na maging ang nangungunang pamilya sa Arcadia. Eksakto. Ethan, narinig ko rin siya. Yung taong ang liwanag ng teknolohiya na iyon, hindi natin kaya siyang guluhin. Siguro dapat nating kalimutan na lang ito. Ang mga Jiang, ama at anak, ay gumawa ng lahat ng masamang maiisip. Kung palalampasin lang natin ito, paano natin haharapin ang lahat ng taong kanilang sinaktan? Gobernador, gawin mo na! Dalhin nyo sila. Ethan, Ano naman kung akademiko ka? Kumpara sa ang liwanag ng teknolohiya, wala ka talaga. sabi ko, walang magliligtas sa iyo ngayon. Maghintay ka lang na harapin ang hatol ng batas. Ang yabang. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na humawak sa sinuman sa pamilya Zhang. Sino ba ang may kapal ng mukhang mangahas na humawak kahit kanino sa pamilyang Sterling? Tito Victor, iligtas mo kami! Tito Victor! Victor, sa wakas, nakabalik ka na. Gobernador, ano ang ibig sabihin nito? Ang mga kasalanan ng mag-amang Sterling ay napakarami at hindi mabilang. Ako mismo ang kukuha sa kanila para hintayin ang hatol. Mangahas ka bang humawak sa pamilya ko? Sa tingin mo'y mananatili ka pa sa pwesto bilang gobernador? Pakawalan mo sila. Ngayon din. Victor, kahit na isa kang tagapangasiwa sa ilalim ni General Ares, wala kang autoridad na makialam sa mga tungkulin ng gobernador. Ngayon, ang mag-amang Sterling ay dapat harapin ang hustisya. Sino ka ba talaga? Anong lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan? Huwag mong isipin na dahil nakisipsip ka sa gobernador ay hindi kita kayang harapin. Victor, alam mo ba kung sino siya? Siya ay... Wala akong pakialam kung sino siya. Sa aking paningin, pantay-pantay ang lahat. Papatayin ko ang sino mang gusto ko. Sino ang may lakas ng loob na humadlang sa akin? Ha ha ha. Yan ang Tito Victor ko! Tito Victor, iligtas mo kami! Gobernador, tatanungin kita ng isa pang beses. Pakakawalan mo ba sila o hindi? Ngunit, hindi ko maaaring sundin. Siya. Mabuti. Ito ang medalya ng Warhawk. Iginawad ng militar sa aking kapatid at pamangkin. Ibig sabihin, nasa ilalim na sila ng proteksyon ng militar. Mangahas kapang hawakan sila. Ikaw, inaabuso mo ang iyong autoridad. Tama, inaabuso ko ang aking autoridad. Anong gagawin mo tungkol dito? Pakawalan mo sila. Oy, Ethan. Akala mo ba dahil kaibigan mo ang gobernador, hindi ka na maaabot? Hindi ba't nandito pa rin ako sa harap mo? Sige, subukan mo. Ha ha ha. Anak, ngayong bumalik na ang pangatlo nating kapatid, ang kahihiyang ipinataw mo sa amin ay babayaran mo ng 100 beses. May lakas ng loob kang kalabanin ang pamilya Sterling? Guwapito, ilang buhay pa ba ang meron ka para kunin ko? Tito Victor, yung malandi sa tabi niya, gusto ng pamangkin mo. Mananatili siya. Ethan, pwede mo siyang patayin kung paano mo gusto. Leo, ano? Hayaan mong turuan kita ng leksyon. Bago mo patayin ang isang tao, dapat mo muna siyang durugin sa kawalan ng pag-asa. Dahil gusto mo ang babaeng ito, dapat mo siyang gahasain sa mismong harap niya para lubusan niyang malaman na sa harap ng aming pamilyang Sterling, siya ay isang guwapito lamang na nasa aming awa. Tama na.
Anong lakas ng loob mong insultuhan ng akademikong Ethan ng ganito? Hindi ka ba natatakot na lipulin ng pamilya Sterling? Traitor kang Taxel. Pag-uusapan natin ito mamaya, mga guwardiya. Hulihin si Ethan. Sandali, wala man akong kapangyarihan ngayon na arestuhin ang mag-amang Sterling. Ngunit, ang punong inhinyero ay isang akademiko. Nagpakita kayo ng kawalang galang sa isang akademiko. Hindi ba kayo natatakot na si General Ares ay mananagot sa inyo? Siya? Isang gwapito tulad niya? Isang akademiko? Wala siya, kundi isang traitor. Ethan Ano too? Panagutan mo ang mga sinabi mo. Ang paglapastangan sa isang akademiko ay isang malaking kasalanan. Na-expel ka na nga sa Academy of Sciences? Sino ang niloloko mo? Ano ang sinabi mo? Na-expel? Hindi yon posible. Na-check ko na. Si Ethan ay talagang isang akademiko ng Academy of Sciences. Pero pagkatapos, siya ay na-expel dahil lang siya ay nagtaksil sa bansa. Gusto kong malaman paano ko daw ipinagkanulo ang bansa ko. 3 araw na nakalipas, nakipagsabwatan ka sa isang dayuhang propesor sa Apex Tech Corporation sa loob ng 3 araw. Tama ba yon? Tama. Ang mismong propesor ay isang spy na ipinadala sa Arcadia ng isang dayuhang kapangyarihan. Spy siya. At narito ang Ethan na nagpapanggap na bayani. Sino ang mag-aakala siya ang tunay na spy? Isang taksil na daga. Hinihiling namin sa tagapangasiwa Victor na alisin ang traidor na to para sa kapakanan ng mga tao. Hindi posible. Ang punong inhinyero ay hindi gagawa ng ganitong bagay. Gobernador, niloko ka niya. Nakuha na ni General Ares ang spy na yon. Magkukwento siya sa loob ng ilang minuto. Ethan? Traitor ka? Ano ang masasabi mo sa sarili mo ngayon? Kawawa. Mga katatawanan kayong lahat. Malapit ka nang mamatay, tumatawa ka pa rin? Yung banyagang propesor na lagi mong binabanggit ay humanga ng husto sa akin. Kaya nga espesyal siyang pumunta para makita ako. Pagkatapos kong bigyan siya ng ilang payo, hiniling ko sa kanyang tulungan si Clara na makahabol sa kanyang pag-aaral ng ilang araw. At dahil lang doon, isinumbong mo ako bilang taksil? Espesya siya ng ibang bansa. Simulat sa pool, nagtutulungan na kayo. Sino ang nakakaalam? Ang mga lihim ng estado ng Arcadia ay baka naibunyag na ng iyo. Lagi kang mayabang na paborito ka ni General Ares. Hindi ba niya sinabi sa iyo na ang banyagang propesor ay naging mamamayan na ng Arcadia at malapit nang sumali sa Academy of Sciences para maglingkod sa ating bansa? Katarantaduhan yan. Kung naging mamamayan siya ng Arcadia, paano ako hindi makakaalam? Mukhang Ang relasyon mo kay General Ares ay hindi naman ganoon kaganda. bastos ka. Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Mga guwardiya, hulihin ang taksil na ito. Tigil. Victor. Magbabayad ka ng mahal sa iyong katangahan. Nagsisilbi ako sa ilalim ni General Ares. Sino ang may lakas ng loob na magpapabayad sa akin? Dinudungisan mo si General Ares at dinudungisan mo ang Arcadia. Tama na ang kalokohan mo. Gawin ninyo. Narito na si General Ares. Mabuhay si General Ares. Paggalang, General Ares. Ikaw, bata, talagang makulit ka. Tito Victor, bakit nandito rin si General Ares? Oo nga Victor, hindi mo sinabing personal na darating si General Ares. Kung alam lang namin, dapat sinalubong namin siya sa labas ng lungsod. Wala akong ideya. Naiintindihan ko na. Tito Victor, siguro si General Ares ay nakakuha ng impormasyon mula sa spy na iyon at ngayon ay para kay Ethan siya pumunta. Malamang, zero tolerance si General Ares sa mga taksil. Ethan, kahit si General Ares ay nandito ngayon, tapos ka na. Ha ha ha. Taksil, paano ka makakalusot ngayon? Maghintay ka lang na mapira-piraso. General Ares, bakit kayo mismo ang pumunta? Kaya ko nang harapin ang maliit na isda na tulad nito. Harapin si Ethan? Ano ang kanyang kasalanan? Pagtataksil, siyempre, hindi ba't ang banyagang propesor na iyon ay nahuli ninyo na nagpapatunay na taksil si Ethan? Gago. Sir, ang lakas ng loob mong tawaging taksil si Ethan? Kahit ako ay taksil, hindi siya. Siya, walang kwenta. Sir, Hindi ko inasahang ang isang supervisor sa ilalim ni Ares ay ganito kalakas ang dating. Ngayon naiintindihan ko na ang estado ng isang general. huwag mo akong pagtawanan. Naiintindihan ko na ang ginawa ng mga taong ito. Sabihin mo lang sa akin,
kung paano mo gustong tratuhin ang mga ito. Paano mo gustong harapin sila? Nakalap ko na ang mga ebidensya laban sa G. Sterling at Leo na nagpapakita ng kanilang lubos na pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Ipapasa ko ang kasong ito sa inyo, Gobernador, para harapin ayon sa inyong pagpapasya. Punong inhinyero. Aalamin ko ang katotohanan dito, kahit sino ang sangkot, at walang magiging awa. Mga guwardiya, dalhin ang mag-amang ito. Hindi. Tito Victor, ano ang gagawin natin? Tito Victor. Ares, tungkol sa papel ni Victor bilang tagapagtanggol ng pamilya Sterling at ang lawak ng kanyang pakikisangkot sa kanilang mga gawain, hinihiling ko sa militar na magbigay ng kasagutan sa mga tao ng lungsod ng Cloud. Ang sarili kong tauhan ay naging ganitong klasing basura. Kasalanan ko. Victor, sir, inamin mo? General, aminado ako na nagkamali ako sa akademiko Ethan, pero ito ay dahil sa matinding pagnanais na protektahan ang ating bansa, sir. Panginoon, patawarin mo ako ngayon. Pag-aalala sa seguridad ng ating bansa, hindi ba't sinasabi mo lang na lahat ay pantay-pantay? Pwede mo lang patayin ang sino mang gusto mo. Bakit nagmamakaawa ka ng awa ngayon? Nag-utos ka rin sa Leo na harapin ako ng brutal at malupit. Nalimutan mo na ba iyon? General, kahit na si Ethan ay isang akademiko, nagsilbi ako sa iyo ng maraming taon. Naglaan ako ng oras, kahit papaano. Panginoon, patawarin mo ako ngayon. Si Ethan ay hindi akademiko. Nakita mo? Talagang pinatalsik siya sa akademya, kaya ang pag-akusa sa kanya ng pagtataksil ay hindi isang parusang kamatayan. Si Ethan ang liwanag ng teknolohiya ng Arcadia. Paano mo siya matawag na taksil? Ay, Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Sir, hindi siya akademiko. Paano siya naging ang liwanag ng teknolohiya? Hindi akademiko ang Ethan dahil ang titulong iyon ay hindi sapat para sa mga nagawa niya. Ethan sa kanyang sarili ay nagpasulong sa ating bansa, ang Arcadia, sa pinakamataas na posisyon sa mundo. Para sa iyon, ang liwanag ng teknolohiya ay titulong kinamit ni Ethan. imposible. Isa lang siyang batang pasaway. Paano siya maaaring maging ang liwanag ng teknolohiya? Ang liwanag ng teknolohiya? Victor, hindi mo ba sinabi na kilala mo ang liwanag ng teknolohiya? Ito, talaga bang totoo? Hindi. Nakatanggap lang ako ng ilang utos mula sa General Ares para sa mga proyektong ginawa ng ang liwanag ng teknolohiya. Hindi ko talaga siya nakilala. HMP. Sinabi ko sa iyo, ang paggulo sa akademiko Ethan ay magpapabagsak sa iyo. Arthur! Arthur! Please! Iligtas mo kami! Hindi talaga kami alam siya, ang liwanag ng teknolohiya. Patuloy mong ininsulto ang akademiko Ethan. Ang pagmamakaawa ngayon ay huli na. Dalhin sila. Ay, Tito Arthur! Tito Arthur! Tito Arthur, tulungan mo kami! Tito Arthur! Sir, pakiusap, paalisin mo kami! Oh my God, Ethan, ikaw talaga ang liwanag ng teknolohiya? Nangangarap ba ako ngayon? Noong panahong iyon, nang kinuha ako ng estado, 3 taon akong nag-aral ng malalim. Sa huli, natuklasan ko ang teknolohiya ng controllable nuclear fusion. Kaya nga, sa loob ng 3 taon, hindi ako nakapasok sa paaralan. Pasensya na, Ethan. Sa lahat ng mga taon, nagkamali ako sa paghusga sa iyo. Purihin ang liwanag ng teknolohiya. Maaari kang tumayo. Sinabi ko sa iyo, ako ang mamumuno sa paglago at pag-unlad ng Apex Tech Corporation at gawin itong leader ng industriya. At ipinapangako ko sa iyo, hindi ko kailanman gagamitin ang pagkakakilanlan ko bilang liwanag ng teknolohiya para sa sariling kapakinabangan. Kaya hinihiling ko sa inyong lahat na makipagtulungan sa amin ng kusa, walang pipilitin. Sumasang-ayon ako. Clara, nagbigay ako ng pangako sa iyo na hindi ka na muling masasaktan. At ngayon, natupad ko na iyon. Ethan, sa lahat ng mga taon, napagdaanan mo ang napakaraming bagay. Ethan. So, ano ang plano ngayon? Huwag mong sabihin sa akin. Talagang mananatili ka sa lungsod ng Cloud? Ngayong ako ang namamahala sa kumpanya, gagawin ko itong matagumpay. Kapag ang kumpanya ay nakabawi na, ipapasa ko ito sa Clara para pamahalaan. Samantala, maaaring pumunta ako sa kabisera. Magpapatuloy ako sa pagtulong sa pag-unlad ng teknolohiya ng Arcadia. Ha ha ha. Magaling. Naghihintay ako na marinig iyon. Ahaha. Pagkatapos, bumalik at sabihin mo sa komandante na kahit na ibinigay ko sa Arcadia teknolohiya ng controllable nuclear fusion, ang pinakamatibay na mga pader ay madalas nasira mula sa loob. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Ang mga pamilyang elite ay nang aabuso sa mga tao
at nagdudulot ng tunay na pinsala. Ang komandante ay nagsimula na harapin ito. Sina, gawin natin ito ng magkasama. Magkasama.